Pinsan, hindi ba maganda rito? Ayaw mo pang sumama kanina. Sa susunod, maniwala ka na sa akin. Tama ka nga, Kuya Rusty. Maganda nga rito. Hindi ako nagsising sumama sa'yo. Sigurado ka bang mag-i-enjoy ako rito? Oo naman. Sigurado mag-enjoy ka rito. Maraming magagandang chika babes dito. Napuntahan ko na to eh. Talaga? Oo. Yan ang gusto ko. The best ka talaga, Kuya. Alam mo kung anong klaseng lugar ang gusto kong pagbakasyonan, ha? Huwag ka nga lang pupunta sa may kakahuyan doon. Malapit sa panan ng bundok kapag sumapit ng gabi. Ha? Oh? Bakit naman? Eh, Exciting nga yun eh. Mas nakaka-challenge kapag sa madilim na lugar. may gumagala daw na aswang doon kapag kumagat na ang dilim. What? Ingrid! Ingrid, anak! Bilisan mo na riyan! Marami raw bakasyonista ngayon sa bayan. Kailangan na maaga tayo roon para marami tayong mabenta. Talaga po, Nay? Nako, siguradong malaki na naman ang kikitain natin kapag ganon. Maraming turista na naman ang papakyaw sa mga paninda natin. Oh, narito na rin pala si Abel. Abel, marami ka bang nahuling isda ngayon? Siyempre naman po, Aling Perlina. Maaga talaga akong nangisda kanina para makahuli ng maraming isda sa laot. Ay naku, mabuti naman para pare-pareho tayong maraming kikitain mamaya sa bayan. Ako na magbubuhat ng mga yan papunta sa sasakyan, Ingrid. Mapapagod ka pa. Ilan kaing din ang mangga yan eh. Salamat sa tulong mo, Abel. Alam mo kung wala ka, siguradong mahihirapan kami ni Inay na magdala ng paninda sa bayan. Mabuti na lang at isinasabay mo kami sa sasakyan mo. Wala yon, Ingrid. Hindi na kayo iba sa amin, Itay. Pamilya na rin ang turing namin sa inyo. Ang pagtitinda ng mangga ang isa sa mga ikinabubuhay ng aming pamilya. Inilalako namin ang mga ito sa bayan. Tinutulungan kami ng kababata kong si Abel sa pagdadala ng aming mga paninda dahil meron siyang owner type na jeep na ginagamit para ihatid kami sa bayan. Isa ring mangingisda si Abel at ang mga nauhuli niya ay ibinebenta rin niya. Nung araw na yon, maraming bakasyonista ang dumating dahil buwan ng tag-init. Kapag ganoon ang buwan, malaki talaga ang kinikita namin sa pagtitinda. Habang wala pang customer, may sinabi sa akin si Inay. Siya nga pala, Ingrid. Ang sabi ng itay mo, ikaw na daw munang tumao sa resort. Magpalit daw muna tayong dalawa. Bakit naman daw po ako, Inay? May mga bagong dating na bakasyonista sa resort. Ang gusto ng itay mo, ikaw na munang naroon. Opo, Inay. Sige po. Pasensya ka na, anak, ha? Ayos lang po, Nay. Ang isa pa sa pinagkakakitaan namin ay ang pagtulong sa resort na malapit sa tinitirhan namin. Kakilala ng tatay ko ang may-ari. Kaya pinayagan kami na mag-assist sa mga bisita na pumupunta roon kapag ganoong buwan na dagsa ang mga turista sa resort. Kaunti lang kasi ang staff ng resort. Ayaw magdagdag ng tao ng may-ari dahil dagdag lang sa paswelduhan. Kaya kinausap ito ni Itay para kami na lang ang kunin. Makakatipid nga naman ang may-ari. Wala akong kamalay-malay na naroon pala ang lalaking magkakaroon ng matinding paghanga sa akin.
Hello, Ma? Basta sabihin mo wala ako. Out of town, nasa ibang bansa. Wala ka mo ako rito sa Pilipinas. Okay. Thank you, Mama. Don't worry, I'm a good boy here. Kasama ko rito si Kuya Resty. Oo, sige, bye. I'll call you later, Ma. Gago ka talaga. May pinagtataguan ka na naman babae, no? Ginagamit mo pa ang mama mo para pagtakpan ang mga ginagawa mo eh. Ingat ka pinsan ha. Baka mamaya niyan sa sobrang hilig mo sa babae, makabuntis ka o baka mahawaan ka ng sakit. Katulad nung nakarang gabi, dalawagan na seksing babaeng silipingan mo. Eh paano kung may sakit na ang mga yun? Eh di nadali ka pinsan. Kuya, tanging si Mama lang naman ang nakakaintindi sa akin eh. Siyempre, mahal na mahal niya ang kanyang uniko iho. Kaya lahat ay gagawin niya para sa akin. At saka isa pa, ibahin mo ko. Hindi ako basta-basta makakadali o magpapadali. Palagi akong gumagamit ng proteksyon kaya safe na safe ako. Ang akin lang naman pinsan, hinay-hinay lang. Wala naman ibang magpapangaral sa'yo kundi ako. Dahil mula nang mawala si Tito, sunod-sunod na sa'yo ang mama mo. Dapat ikaw ang pinasusunod niya sa kanya. Pero baliktad ang nangyayari eh. Masyado kang ini-spoil ni Tita sa mga kalokohan mo. 30 anyos ka na? Magseryoso ka na sa buhay? Magtino ka na, lalo na sa pakikitungo sa mga babae. Come on, nandito tayo para maglibang at magsaya. Ayokong marinig mga sermon mo. Ito ang tatandaan mo, Kuya Resty. Wala sa bokabularyo ko ang magseryoso o magtino. Lalo na sa mga babae. Dahil pare-pareho lang naman ang mga yan eh. Pera at katawan ko lang naman ang habol nila sa akin. Kaya binibigay ko lang hilig nila. Siya si Trevor Buenavista, isang bachelor at bilyonaryong bakasyonista sa aming lugar. Isa siyang babaero at happy-go-lucky na tila wala iniintinding problema. Hindi naman masisi ang mga babaeng nahuhulog at nahuhumaling sa kanya dahil bukod sa mayaman, napakagwapo rin ni Trevor. Tall, dark and handsome na hinahangad ng sino mang babae. Ngunit ang lalaking ito ay nakatakda akong makilala, kaya mas lalo pang magiging magulo ang kanyang mundo. Ngunit bago ang araw ng aming pagkikita, narinig ko sina Inay at Itay na nagtatalo. Andres, manggang ibinibenta natin at hindi ang ating anak. Mahiya ka naman. Hey, kung makapagsalita ka naman sa akin, Perlina, parang binubugaw ko ang anak natin. Inilalapit ko lang naman sa mas magandang kapalaran si Ingrid. May masama ba ron? Magandang kapalaran. Para kanino? Sa kanya o sa'yo? Eh, para sa ating pamilya. Hindi ka pa ba nagsasawa sa buhay natin dito sa barang ito? Ayaw mo bang umalis dito? Ayaw mo bang tumira sa syudad? Kasi ako, sawang-sawa na sa buhay natin dito. Ayoko na sa lugar na ito. Si Ingrid lang ang pag-asa natin para makalis dito. Pero Andres, Basta, yun ang mangyayari. Sa ayaw niya man o sa gusto niya, mag-aasawa siya ng taga-Maynila na mayaman. Maraming bakasyonistang mapepera ngayon sa resort. Kaya isa sa kanila ang dapat niyang mapangasawa. Kung hindi man ngayon, sa hinaharap. bakit ba atat na atat kang umalis dito? Bakit gustong-gusto mong lisanin ang lugar na ito, ha Andres? Di ba sinabi ko na ayoko nang manatili rito? Gusto ko magpunta sa syudad, sa Maynila. Naroon ang magagandang oportunidad at wala rito sa probinsya. Napakunot ang noo ko, Miss Ligaya. Kaya pala gusto ni Itay na makapag-asawa ako ng mayamang taga-syudad dahil gusto niyang makaalis sa lugar namin. Ang hindi ko maintindihan, hindi naman kami hikaho sa buhay. Sa katunayan, maayos ang aming pamumuhay. Mabenta ang mga paninda naming mangga at kumikita rin kami sa pag-a-assist sa resort. Kaya hindi kami naghihirap. Nakakain kami ng higit sa 3 beses sa isang araw. Narito sa probinsya ang aming kabuhayan. Kaya bakit niya gustong iwan ng lugar na nagbibigay sa amin ng maayos at magandang pamumuhay? Habang ako'y nagmumuni-muni, may narinig akong ingay sa labas ng bahay namin. Dahil sa kuryosidad ay dali-dali akong lumabas at nakiosyoso. Ngunit laking gulat ko na may mga pulis sa labas at naroon ang mga kapitbahay namin na may kung anong tinitingnan. Pati si Inay at Itay ay nakita kong nakikiosyoso na rin.
Tay? Nay, ano pong nangyayari? Bakit nagkakagulong mga tao? At bakit may mga pulis? Ay nako anak, may nabiktima na naman ng aswang sa kakahuyan. Si Mang Toto, yung asawa ni Aling Felisa na mananahi. Siyang nabiktima kagabi. Natagpuan ang kanyang bangkay ng isang mga ngaso. Diyos ko, kaawa-awang lagay ng bangkay ni Mang Toto. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Ayon sa mga nakakita, dilat na dilat daw ang kanyang mga mata at nakabuka ang bibig. Halatang pinahirapan bago mamatay. Buwan na naman kasi ng tag-init. Kaya umaatake na naman ang aswang sa kakahuyan. Tuwing ganitong buwan, nang bibiktimang halimaw na yon. Nanganganib na naman ang mga bakasyonista. Kaya dapat silang sabihan na wag nang pumunta sa kakahuyan kapag sumapit ng gabi. Hey, kahit ilang beses mong sabihan ang mga turistang yan, hindi sila makikinig. Dahil karamihan sa kanila ay hindi naniniwala sa mga aswang. Kaya kapag may mabiktima sa kanila, hindi na natin kasalanan yon. Tulad ng mga nagdaang taginit na may mga bakasyonistang nabiktima ng aswang. Pero itay, kahit hindi sila maniwala, responsibilidad pa rin nating balaan sila tungkol sa aswang sa kakahuyan. Mapapasama ang ating lugar kapag may napahamak na naman. Sasayangin nyo lang ang laway ninyo sa kanila. Hindi makikinig ang mga yan. Mga pasaway at padalos-dalos kumilos ang mga bakasyonista. Lalo na ang mga taga-syudad. Kaya wag na kayong mangialam. Kung nakatadhana na silang mabiktima ng aswang, wala na tayong magagawa. Yan na nga kayong mag-ina. At may mga gagawin pa ako sa resort. Nga pala, maganda ka na Ingrid. Malapit ka na mag-assist sa resort. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi ko rin maintindihan si Itay. Gusto niya na ang mga pangasawa ko ay taga-syudad ngunit wala naman siyang pakailam sa mga bakasyonistang taga-syudad kung mabiktima ang mga ito ng aswang. Matagal nang nangyayari sa baryo namin ito sa tuwing sasapit ang buwan ng tag-init. Lumalabas ang mga aswang sa kakahuyan upang mambiktima ng mga tao. Ayon kay Inay, bata pa ako nang magsimulang maghasik ng lagim ang aswang. Ngunit tuwing buwan lang ng tag-init ito nang gagambala at nagtatago na kapag natapos na ang tag-init. Wala rin daw nakakaalam kung saan nanggagaling ang aswang, basta bigla na lamang daw itong lumitaw. Hindi rin magawa ng mga tao na tugisin ang aswang dahil sadyang mailap ito at mahirap hulihin. Kung walang magawa ang mga taga-baryo para puksain ang aswang, pwes ako ang kikilos. Palihim ako nag-aral na maging manunugis at nagpaturo sa kaibigan kong albularyo kung paano labanan ng mga aswang. Nung dalagita pa lang ako, namulat ako sa lagim na dulot ng mga aswang. Kaya hanggang sa tumuntong ako sa edad na 20 anyos, meron na akong kaalaman sa pagtugi sa mga ito. Hindi alam ng mga magulang ko ang aking pagiging manunugis. Taon-taon ay sinusubukan kong tugisin ang mga aswang ngunit mailap talaga ito. Ilang taon na rin akong bigo sa pagtugi sa halimaw at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magkakaharap kami. Wala naman akong kaalam-alam na sa mga oras na yon ay nakita pala ako ni Trevor sa di kalayuan. Nang makapasok na ako sa bahay, dali-dali siyang bumalik sa resort at tinawag ang pinsan niyang si Resty. Paalala na ang mga eksenang naroon si Trevor, ngunit wala ako ay base sa mga ikinuwento niya sa akin. Kuya! Kuya Rusty! Nasaan ka? Oh, bakit Trevor? Teka, bakit para kasi sa'yo mo ah? Kuya, nakita ko na siya. Nakita ko ng babaeng pinapangarap ko. Trevor naman. Kakarating mo pa lang dito sa resort? At nakahanap ka na kagad ng susunod na bibiktimahin? Pero Kuya Rusty, iba to eh. Kung ikaw hindi ka naniniwala, ako, naniniwala na ngayon sa sinasabi nilang love at first sight. Baba, bago yan ah. Ikaw ba talaga yan, Trevor? Seryoso ako. Ganito kasi yan. Nakita ko siya kanina sa labas. Napakaganda niya, kuya. Para siyang anghel na bumaba mula sa langit. Nako, iba na yung pinsan ah. Baka nakakita ka na ng anghel dahil sinusundo ka na. Loko-loko. Bakit ba ayaw mong maniwala? Totoo nga yung sinabi ko. Nakakita ako ng napakagandang babae na para bang diwata sa ganda. Naniniwala naman ako na nakakita ka ng magandang babae. Pero hindi ako naniniwala
na love at first sight ka. Maraming beses mo rin sinabi yan sa akin. Gas-gas na yan, Trevor. Iba nga to kuya. Bakit ba kayong maniwala? Ay nako, basta. Makikilala ko ang babaeng yon. Hindi ako papayag na hindi ko siya makilala. Ganoon na lamang ang kagustuhan at pagkasabik niyang makilala ako. Kaya ng araw na yon, hinanap niya ako sa baryo ngunit hindi niya ako natagpuan. Nagtanong-tanong siya sa mga tao kung may kilala ang mga ito na magandang babae. Ngunit hindi siya masagot ang mga ito sapagkat marami nga namang babae sa baryo. Hindi naman niya alam ang pangalan ko kaya nahirapan siyang hanapin ako. Hindi siya sumuko. Hindi siya pumayag na hindi ako makita. Kaya nagpunta siya sa bayan upang magbaka sakaling makita niya ako roon. At hindi nga siya nabigo sapagkat natagpuan niya ako. Nakita niya akong nagtitinda ng mangga. Magandang araw po, sir. Bili na po kayo ng paninda naming mangga. Masarap at matamis pang mga yan. Hello miss, nakita na kita. Ikaw yung nasa baryo, di ba? Yung malapit sa resort? Paano mo ako nakita, sir? Isa ka ba sa mga bakasyonista sa resort? Oo, nagbabakasyon ako rito kasama ang pinsan ko. Nakita kita na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki at babae. May sasakyan pa nga ng pulis na malapit sa inyo at may mga taong nagkakagulo. Ako ang nakita mo. Kausap ang nanay at tatay ko. Kaya may sasakyan ng pulis at mga taong nagkakagulo dahil may natagpo ang bangkay sa kakahuyan. Biktima ng aswang. Ano? Aswang? Oo, sir. May aswang dito. Nambibiktima ito tuwing sumasapit ang tag-init dito sa baryo. Taon-taon may mga taong nabibiktima. At ilan sa kanila ay mga dayo. Sa kakahuyan nito namiminsala. Kaya kayong mga dayo, wag na wag kayong pupunta ron kapag malapit ng magabi kung ayaw niyang mabiktima ng aswang. Hindi ako makapaniwala na totoo nga may aswang. Sinabayan na ako ng pinsan ko na huwag pumunta sa kakauyan dahil may aswang daw. At totoo palang sinabi niya. Talaga bang may mga ganong klaseng nilalang? Pero kung taon-taon ay may nabibiktima ang aswang, bakit hindi ito nababalita sa TV o sa internet? Bakit walang lumalabas na balita tungkol sa aswang dito sa probinsya? Oo, sir. Totoo talaga na may aswang. At kaya naman hindi nababalita o kumakalat ang tungkol sa aswang dito sa probinsya. Yun ay dahil sa news blackout na nangyayari dito. Hinaharangan ng mga ulat at impormasyon tungkol dito ng mga nasa gobyerno para hindi mag-alala o matakot ang mga tao. Kaya walang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa aswang sa lugar na ito. Ay, nako, kinuwento na kita tungkol sa aswang. Pasensya ka na. Bibili ka ba ng mangga? Oo. Magkano ba ang bangga mo? 1 kilo bang bibilhin mo? O pwede mo namang bilhin ng 1 kaing ng mangga. Bibilhin ko lahat yan. Paborito kasi namin magpinsa ng mangga kaya bibilhin ko ang lahat ng paninda mo. Talaga? Papakyawin mo lahat ng paninda ko? Oo, bibilhin ko lahat. Ako nga pala si Trevor. Taga Maynila. Ikaw, anong pangalan mo? Ingrid. Ako si Ingrid. Nice to meet you, Ingrid. By the way, thank you nga pala sa pagpapaalala mo sa akin tungkol sa aswang. Huwag ka mag-alala. Susundin ko ang payo mo. Hindi ako pupunta sa kakahuyan kapag gabi na. Ikinagagalak ko rin na makilala ka. At wala yun. Lahat naman ng bakasyonista rito ay binabalaan namin upang hindi mapahamak. Pero hindi talaga maiiwasan na may mga pasaway at matitigas ang ulo na binabaliwala ang aming babala. Kaya yun, napapahamak sila. Pagkatapos niyang pakyawin ang lahat ng paninda ko, nagpaalam na siya sa akin. Bago siya umalis, sinabi pa niya na sana raw ay hindi iyon ang huli naming pagkikita. Ang sabi ko naman sa kanya, palagi lang naman akong nasa bayan. Nagtitinda ng mangga o nasa resort kapag nag-a-assist sa mga bakasyonista. Nang marinig niya yun, natuwa siya at sinabing magkita na lang daw kami sa resort. Ang totoo, sa unang kita ko pa lang sa kanya, napansin ko na agad ang napakagwapo niyang muka na para bang modelo ng isang international magazine. Mukha siyang may lahi at hindi mo may pagkakaila na isa nga siyang hot bachelor. Pagdating sa bahay, agad na napansin ni Itay kung bakit ako maagang nakauwi. Oh, aga-aga mo naman anak. May nakalimutan ka ba? Wala po. May pumakyaw po kasi ng paninda ko eh. Ha? Ano ka mo? Pinakyaw ang paninda mo.
Lahat lang 5 kaing binili? Opo, itay. Ang galante nga niya eh. Dayo ba? Isa sa mga bakasyonista sa resort. Opo. Ganun ba? Bakasyonista pala ang pumakyaw ng paninda mo. Magandang sinyales yan, anak. Ay, naku, tay. Akala niyo po ba hindi ko narinig ang pinag-uusapan niyo ni inay? Na gusto niyo ako makapag-asawa ng taga Maynila na mayaman dahil gusto niyong umalis na tayo rito sa baryo. Tay, kahit kailan, hindi ako nangarap na makapunta sa syudad. Mas gusto ko rito sa baryo. Dito ako lumaki at dito rin ako mamamatay. Mag-isip ka nga, anak. Ito na ang pagkakataon natin na makaalis sa lugar na ito. Kapag nakapangasawa ka ng taga-syudad at mayaman, hindi ka na magtitinda ng mangga. Ikaw rin ang iniisip ko, anak. Kaya kung ako sa'yo, makipag-close ka sa sino mang pumakyaw ng paninda mo. Malay mo, siya na ang mapapangasawa mo at ang makakapag-alis sa atin dito sa baryo. Kayo ang may gustong umalis dito, itay. Kaya kayo magpakasal sa bakasyonista. Ano? Huwag niyo akong idamay sa mga kalokohan niyo. Hoy! Ingrid! Ingrid! Bumalik ka rito! Kinakausap pa kita! Mas mabuti ng isa sa mga bakasyonista ang mapangasawa mo kaysa isa sa kanila ang mabiktima ng aswang! Sa sobrang inis ko, tinalikuran ko si Itay at hindi siya pinansin. Imbes na dumiretso sa loob ng bahay, naglakad-lakad muna ako upang mawala ang inis ko. Samantala, sa resort, Nakilala ko na siya, pinsan. Alam ko na ang pangalan niya. Ingrid. Ingrid ang pangalan niya. Ang ganda ng pangalan niya, di ba? Kasing ganda niya. Sino? Yung pinagbilhan mo ng sandamakmak na mangga? Aanhin naman natin ang mga yun. Alam mo namang hindi ako mahilig sa mangga eh. Alam mo, Trevor, habang wala ka kanina, magtatanong-tanong ako sa mga staff dito sa resort kung may kilala silang magandang babae sa baryo. Isang pangalan lang ang sinabi nila sa akin. Ang pangalan binanggit mo, si Ingrid, ang tindira ng mangga sa bayan. Kilala mo na rin siya? Paano hindi ko malalaman? Kilalang kilala pala rito sa baryo ang babaeng yon dahil siya raw ang pinakamagandang babae rito. Ayon sa mga staff ng resort. Bukod sa maganda na, masipag at mabait pa raw yun. Kaya kung may masama kang balak sa kanya, Hoy, wag mo nang ituloy, Trevor, ha? Kawawa naman siya. Isang mabuting babae ang sisirain mo ang buhay. Pero iba siya, Kuya Rusty. Hindi siya tulad ng ibang babaeng dumaan sa buhay ko. She's different. She's special. Hindi siya mawala sa isip ko eh. Ang magandang mukha niya ang nakikita ko. Kahit sa aking panaginip. Nagayuma yata ako ng kanyang kagandahan. Teka kuya, tingnan mo yung dalawang matanda. Mukhang bigat na bigat sila sa mga daladala nila. Halika, tulungan natin. Oo nga, no. Hindi ba lang tinutulungan ng mga lalaking staff eh. Ang laki ng mga katawan, ayaw naman tumulong. wala akong kamalay-malay na ang dalawang matandang tinulungan ni Trevor at ng pinsan niya ay sina Inay at Itay, Miss Ligaya. Tulungan na po namin kayo sa pagbitbit niyan. Nakita po namin na nahihirapan kayong dalhin ng mga yan. Saan po ba namin ilalagay mga to? Ay, nako, salamat sir. Doon lang namin ilalagay ang ilan sa mga ito sa stock room. Ay nakakahiya naman po sa inyo. Kaya itong mga guests dito, kayo pang tumutulong sa amin. Wala po sa amin yun. Pero teka po, may dala rin pala kayong mangga? Sandali, parang ito yung mangga na binili ko sa kabilang bayan ah. Ha? Aba, baka ang nabili mong mangga ay sa anak kong si Ingrid sir. Siya kasi ang nagtitinda kahapon sa bayan. Kilala niyo po si Ingrid? Teka, sandali. Tama. Kayo po yung kausap niya kaninang umaga. Kayo po ang mga magulang niya. Kami nga, sir. Kaming mga magulang ni Ingrid. Nakilala mo na pala ang anak namin. Bumili po ako sa kanya kanina ng paninda niyang mangga. Binili ko nga po lahat. Ha? Ikaw yung pumakyaw sa mga paninda naming mangga? Siya nga po at wala nang iba. Kahit hindi man ako mahilig kumain ng mangga, binili niya lahat ang paninda ng anak niyo. Laking tuwa ni Itay nang makilala ang lalaking pinapangarap niya para sa akin. Dali-dali niyang iniabot ang kanyang kamay upang magpakilala rito.
Ako nga pala ang tatay ni Ingrid, sir. Ako si Andres. Mang Andres na lang ang itawag mo sa akin. At ito naman ang asawa ko, ang nanay niya, si Perlina. Aling Perlina na lang ang itawag mo sa kanya. Nice to meet you po. Na makita ko po kasi ang anak niyo. Sobrang nagandahan po talaga ako sa kanya. Kaya gumawa ako ng paraan para makita at makilala siya. Hinanap ko po siya at dun sa bayan ko siya natagpuan. Nagtitinda po pala siya ng mangga kaya pinakyaw ko ng lahat ng paninda niya. Siya nga po pala. Nasaan po ngayon ang anak niyo? Dahil ubos ang panindan niya, naroon siya ngayon sa reception area. Tumutulong siya roon. Kung gusto ninyong mamasyal, pwede niya kayong samahan. Ipapasyal niya kayo sa buong baryo. Talaga po? Pwede niya kaming samahan sa pamamasyal? Oo naman, sir. Alam mo kasi, sir, tumutulong-tulong din ang aming pamilya rito sa resort dahil kaibigan ko ang may-ari nito. Oy, Perlina, samahan mo nga sila kay Ingrid at sabihin mo sa kanya na ipasyal sila. Pero Andres, baka marami pa siyang ginagawa. Isa sa mga trabaho niya rito ay samahan ng mga guest kapag gustong mamasyal ang mga ito. Samahan mo na sila sa anak mo. Bilisan mo na, nakakaya sa kanila. Sige, aali po kayo. Sasamahan ko kayo sa kanya. Kahit labag sa loob ni inay na sundin si Itay, nagawa pa rin niyang isama sa akin ng magpinsang bakasyonista. Nang tawagin ako ni inay, agad kong nakita ang gwapong mukha ni Trevor. Kasama niyang isa pang lalaki. Ang pinsan niyang si Resty, na kahit na may edad na lutang pa rin ang kagwapuhan na tulad niya. Ingrid anak, samahan mo raw silang mamasyal, sabi ng itay mo. Ikaw? Hello Ingrid. Hindi ko na-expect na mas mapapaaga pa lang muling pagkikita natin. Siya ang pinsan ko, si Kuya Resty. Kuya, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Ingrid. Oo nga, pinsan. Napakaganda niya talaga. Tama nga yung sinabi mo sa akin na para siyang anghel na bumaba sa lupa. Hi Ingrid, I'm Resty. Pinsan ni Trevor. Hello. Maaari ko bang makausap sandali ang nanay ko? Sure, sige lang Ingrid. Nay, alam ko kung bakit gusto ni Itay na akong sumama sa kanila. Hindi pa siya nahihiya. Lumalabas tuloy na para bang binubuhaw niya ako. Parang hindi naman anak ang turing niya sa akin eh. Ay sundin mo na lang ang itay mo anak. Kahit ako, ayoko rin ang ideyang ito. Nakakaya naman kasi sa kanila. Tinulungan nila kami kanina sa pagbubuhat ng mga pinamili namin sa bayan. Ay sige na anak, para na lang sa akin. Ako nang papalit sa'yo rito. Sige na nga, Nay. Tara, sundan niyo ako. Ipinasyal ko sila sa mga magagandang lugar sa aming baryo hanggang sa makarating kami malapit sa Kakahuyan. Naglalakihan na mga puno rito sa parting to. At medyo madilim na dahil makakapal ang mga dahon ng mga puno. Papunta na yata sa Kakahuyan na daan na yung pinsan. Wala na ako nakikita mga kabahayan eh. Tama ka, sir. Papuntang Kakahuyan ang mga daan na yan. Mas mabuti pa siguro kung bumalik na tayo sa resort. 5:00 na ng hapon eh, at malapit ang magdilim. Sandali, baka pwede pa tayo maglakad-lakad kahit ilang minuto. Gusto ko ang view dito eh. Napaka-misteryoso at napakatahimik. Malayong-malayo sa tunog ng syudad. Hindi naman tayo magtatagal eh. Hindi ba't binalaan na kita na bawal magpadilim dito? Lalo na sa loob ng Kakahuyan. Mapanghanib. Kung gusto mong bumalik, pwedeng bukas ng umaga pero wag na ngayon. Tama siya pinsan. Bumalik na tayo sa resort. Bukas na lang tayo ulit pumunta dito. May aswang dito at ayoko pang mamatay. Kaya umalis na tayo. Maya-maya biglang umihip ang napakalakas na hangin sa paligid. Imbis na malamig sa pakiramdam, mainit at mabigat ang dulot nito sa amin. Bukod doon, umalingasaw din ang mabahong amoy na tila nakahalo sa hangin. Ano yan? Ang baho naman? Bakit biglang bumaho sa paligid? Biglang naging maalinsangan. At saka, saan galing ang amoy na yun? Parang amoy na naaagnas na bangkay.
Hindi maaari ito. Hindi pa tuluyang sumasapit ang gabi. Bakit ganito? Bakit? Anong nangyayari, Ingrid? May aswang sa paligid. Ang naaamoy niyong mabaho ay gawa ng aswang. Ibig sabihin, may aswang na nasa malapit sa atin. What? Ano? Nagbibiro ka lang, hindi pa? Niluloko mo lang kami, hindi ba? Hindi ako nagbibiro. Ha? May aswang dito kaya kailangan na nating makaalis. Paano magkakaroon ng aswang? Hindi pa naman gabi. Hindi ko rin alam kung bakit maagang lumabas ang aswang. Ang pagkakaalam ko, tuwing gabi lang yan umaatake. Ano yun? Anong klase nila lang yun? Laking gulat namin nang makita ang isang nakakatakot na nilalang na bigla na lamang lumitaw mula sa kung saan. Matangkad dito at parang butot balat ang katawan na may pinaghalong kulay itim at puti. Malaki ang ulo nito at walang buhok. Tila wala rin itong mga mata. Ilong at bibig lamang ang makikita sa mukha nito. Meron itong matutulis na pangil at mahaba at matatalim na kuko. Kung ilalarawan ko ito para itong nilalang na mula sa ibang planeta, ngayon lamang ako nakakita ng ganoong klaseng nilalang. Halimaw! Yan ang halimaw! Huwag kayong lalayo sa akin. Dito lang kayo sa tabi ko. Mamamatay na tayo. Sigurado tayo. Tayo ng susunod na bibiktimahin ng aswang na yan. Anong gagawin natin? Sabi ko na kasi sa iyo, pinsan, umalis na tayo. Ayaw mo makinig sa akin eh. Malay ko ba na maagang magpapakita ang aswang na yan? Ang kulit mo! Grabe, alien ba yan? Bakit ganyan ang itsura niyan? Hindi ko inakala na ganyan ang itsura ng aswang. Ngayon ko lang kasi nakita yan eh. Kay tagal kong hinintay ang pagkikita naming dalawa. Dahil sadyang mailap ang halimaw na yan. Pero ngayong nagpakita na siya sa akin, humanda siya. Teka, anong binabalak mo, Ingrid? Huwag mong sabihin, haharapin mo ang aswang na yan. Napapaliw ko na ba? Anong gagawin mo? Kakalabanin mo ang aswang na yan? Inalabas ko sa bulsa ng aking palda ang 2 patalim na may kasamang orasyon ng albularyo. Mabisa itong sandata laban sa aswang. Ibinigay ito sa akin ng aking kaibigan na albularyo. Ilang taon kong inaral ang paggamit nito at sinanay ako ng mabuti ng albularyo. Sa gabing yon, magagamit ko na ang aking natutunan. Magtiwala kayo sa akin. Huwag na huwag kayong lalayo sa akin. Ipinapangako ko. Makababalik tayo ng ligtas sa baryo. Mabilis na kumilos ang aswang at akmang susugurin kami. Ngunit napigilan ko siya nang undayan ko siya ng saksak sa katawan. Nakita kong napaatras siya at umangil ng malakas dahil hindi siya makalapit sa hawak kong patalim. Hindi ka makalapit ano? Pinaghandaan ko talagang araw na to. Hindi ko papayagan na may mabiktima ka pa ulit sa baryong ito. Mapanganib yung ginagawa mo, Ingrid. Baka mamaya, may mangyari sa'yo dahil sa aswang na yan. Hindi, pinsan. Mukhang may alam sa pakikipaglaban sa aswang ang babaeng yan. Tingnan mo ang mga galaw niya. At kung paano niya hawakan ang mga patalim. Parang bihasang bihasa siya. Narinig ko na ang tungkol dyan eh. Baka isa siyang manunugis. Dito lang kayo sa likod ko. Para hindi niya kayo malapitan. Paano mo natutunan ang paglaban sa aswang? Saka na ako magpapaliwanag. Ang mahalaga ay makaalis tayo rito ng ligtas. Muli kaming inatake ng aswang gamit ang matutulis niyang mga kuko sinunggaban niya kami. Ngunit mabilis kaming nakaiwas. Mas lalo pa itong umangil ng malakas at akmang lalapit muli sa amin. Ngunit hindi ako pumayag na maisahan niya kami. Iwinasiwas ko ang hawak kong mga patalim at lakas loob ko siyang hinarap. Inundayan ko siya ng saksak at nagtagumpay akong maitarak ang isa kong patalim sa kanyang balikat. Kaya namilipit sa sakit ang aswang. Ano? Susubukan mo pang lumapit sa amin? Ngayon humanda ka sa akin! Hinding-hindi ka na makakapambiktima ng inosenteng tao! Muli ko sanang susugurin ng saksak ang aswang ngunit umatras ito at nagmamadaling tumakbo papasok sa kakahuyan. Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos! Bumalik ka rito! Huwag mo na siyang habulin, Ingrid. Umalis na nga siya eh. Baka mamaya bumalik pa ang aswang na yun.
Ay, umalis tayo rito. Baka mamaya bumalik pa ang halimaw na yun eh. Wiset, hindi ko pa napatay ang aswang. Tara na, umalis na tayo rito. Nagmamadali kaming bumalik sa resort, Miss Ligaya. Pagdating doon, hindi pa rin makapaniwala ang dalawa sa nangyari sa amin sa kakahuyan. Paano mo nagawa ang lahat ng ginawa mo kanina, Ingrid? Matapang kang humarap sa aswang gamit ang mga patalim mo. Ngayon lang ako nakakita ng isang babaeng katulad mo. Sabihin mo nga sa amin, isa ka bang manunugis? Tama ka. Isa nga ako manunugis. Matagal ko nang gustong patayin ang aswang na yun na nambibiktima ng mga tao tuwing sasapit ang buwan ng tag-init. Nag-aral ako na maging manunugis sa tulong ng kaibigan kong albularyo. Ngunit taon-taon, palagi akong nabibigo na makaharap ang aswang dahil sobra itong mailap. Kanina ko lang siya nakita at makaharap. Pagkakataon ko na sanang mapatay ang aswang, ngunit nakatakas ito. Ang totoo, walang alam ang mga magulang ko sa pagiging manunugis ko. Ayoko rin itong ipaalam sa kanila dahil sigurado mag-aalala lang sila sa akin. Wow! Ang galing naman. Hindi ka lang maganda. Magaling ka pang makipaglaban sa aswang. Mas lalo mo akong napapahanga, Ingrid. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin kanina. Ha? Kung wala ka, baka napatay na kami ng aswang. Kasalanan mo to, pinsan eh. Kung umalis tayo roon ng mas maaga, hindi na sana tayo nakita ng aswang. Muntik ng mga anib ang buhay natin kanina. Sorry na. Hindi ko naman kasi alam na kahit hindi pa sumasapit ang dilim, bigla na lang lumilitaw ang aswang. Imalay ko ba na kahit maliwanag pa, ay kayang magpakita ng halimaw na yun? Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung bakit nagpakita ang aswang gayong hindi pa sumasapit ang gabi. Hindi kaya isa yun sa mga uri ng aswang na kayang umatake kahit hindi pa sumasapit ang dilim? Marami kasing iba't ibang uri ng aswang. Magpasalamat na lang kayo dahil nakaalis kayo ron ng buhay. Uulitin ko, wag na kayong pupunta ron kahit pa maliwanag. Naiintindihan niyo ba ako? Puntahan niyo ng lahat ng pwede niyong puntahan dito sa baryo. Wag lang sa kakahuyan. Okay, promise. Hindi na kami pupunta ron. Lalo na napatunayan ko na talagang totoong may aswang doon. At isa pa, wag niyong sasabihin sa ibang tungkol sa pagiging manunugis ko. O kahit yung pag-atake ng aswang sa atin kanina sa may kakahuyan. Sikreto lang natin ito. Hindi maaaring malaman ni na inay at itay ang pagiging manunugis ko. Makakaasa ba ako sa inyo? Oo naman. Pangako wala kaming pagsasabihan ng lihi mo. Iniligtas mo ang buhay namin eh. Kaya malaki ang utang na loob namin sa'yo. Makakaasa ka, Ingrid. Walang makakaalam ng sekreto mo. Salamat. Nang makabalik ako sa bahay, agad akong inusisa ni Itay kung ano ang nangyari sa pagsama ko sa magpinsang bakasyonista. Ay, anong nangyari anak? Naging masaya ba ang mga bakasyonista sa pamamasyal ninyo? Inabot na kayo ng gabi. Mukhang nawili kayo ah. At saka okay yung dalawa, di ba? Lalo na yung Trevor. Ang balita ko, saksakan pala ng yaman ang lalaking yon. Isa pala siyang bilyonaryo. Nako, sigurado kapag siya ang nakatuluyan mo anak, tiba-tiba ka, magbubuhay reyna ka. Pwede ba, Tay? Ah, Yan na naman kayo sa mga pantasya ninyo eh. ay, Malabong magusto na ako ng lalaking yon. Kung totoo man na mayaman siya, siguradong hindi ang isang tulad ko na tindera ng manggang gugustuhin niyang maging asawa. Siguradong isang babaeng tulad din niyang mayaman ang papatulan niya. anak, kaya nga dapat ikaw ang gumawa ng motibo. Dapat magustuhan ka niya. Dapat ay mapaibig mo siya upang maging kayo at pakasalan ka niya. Kapag nangyari yon, makakaalis na tayo sa lugar na ito. Hindi, Itay. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako magpapakababa ng ganyan para makaalis lang sa lugar na ito. Kung gusto niyong umalis, kayo na lang. Huwag niyo kaming idamay ni inay. Abat, hoy Ingrid, bumalik ka rito. Nagiging bastos ka na ha. Ako pa rin ang tatay mo, kaya ako pa rin ang dapat mong sundin. Tigilan mo na nga ang anak natin, Andres. Kung ayaw niya, wag mo siyang pilitin. Wag mo siyang idamay sa kahibangan mo. Hey, maniwala ka, Perlina. Hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa atin ang lahat ng ginagawa ko. Darating ang araw na maiintindihan niyo rin ako. Gagawin ko ang lahat
Mangyari lang ang gusto kong mangyari. Hindi namin akalain na talagang gagawin ni Itay ang lahat. Matupad lang ang gusto niya. Isang araw, Ingrid! Ingrid, anak, ang itay mo nalulunod! Tay! Ay, Diyos ko! Bakit naman kasi naroon sa dagat? Hindi naman siya marunong lumangoy! Tulong! Tulungan niyo ang asawa ko! Naroon si Trevor para tulungan si Mang Andres. Diyos ko! Iligtas niyo po ang asawa ko! Magaling lumangoy si Trevor po. Kayang-kaya po niyang iligtas si Mang Andres. di nagtagal na iaahon ni Trevor si Itay mula sa dagat at dinala sa dalampasigan. Dali-dali kaming lumapit ni Inay. Andres, ano ba kasing nangyari at nagpunta ka sa dagat? Ano ba kasing pinagagagawa mo? Tay naman ano bang ginagawa niyo sa dagat? Samantala hindi naman kayo marunong lumangoy Naisip kong maligo sa dagat dahil sa sobrang init ng panahon. Sa mababaw na bagay lang naman ako naliligo. Ngunit biglang lumangkas ang alon at tatagay ako. Hindi ko nabalayan na napunta na pala ako sa malalim na bagay. Mabuti na lang at sinagip ako ni Sir Trevor. Napakagaling pala niyang lumangoy. Sa susunod po, mag-iingat na kayo Mang Andres. Mabuti na lang at hindi kayo tuluyang napunta sa mas malalim na bahagi. Kung hindi, baka nahirapan akong iligtas kayo. Maraming salamat talaga sa iyo, Sir Trevor. Napakaswerte na mapapangasawa mo. Dahil bukod sa gwapo ka na, magaling ka pang lumangoy. Di ba, Ingrid, anak? Munti ka nang malunod yan pang nasa isip mo, Andres. Ay, Halika na sa bahay. Talagang tao ka, oo. Pati ang mga bisita sa resort, iniistorbo mo pa. Maraming salamat, Iyo, sa pagliligtas sa asawa ko. Kung hindi mo siya iniligtas, baka nalunod na siya at nakain pa ng pating sa dagat. Walang ano man po, Alan Perlina. Kung ibang tao yun, tutulungan ko rin naman po. Maraming salamat sa pagtulong mo kay Itay. Gaya nga ng sabi ko, wala yun. At isa pa, tinulungan mo rin naman kami ng pinsan ko, di ba? Huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Baka marinig pa ni nanay. Oo nga pala, sorry. Pero Ingrid, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Wala kang ibang gagawin? Baka pwede mo naman akong samahan mamasyal bukas. Nabiting kasi ako sa pamamasyal natin nung nakarang araw eh. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita kahit magkano. Samahan mo lang ako. Yun lang pala Okay lang, kahit hindi mo ako bayaran. Trabaho ko naman ang mag-assist sa mga guests sa resort. Talaga? Salamat Ingrid. Pero hindi natin kasama si Kuya Resty. Tayo lang dalawa. Di ba kuya? Ha? Oo. Napagod kasi ako sa pamamasyal nung nakaraan eh. Kaya pas muna ako dyan. Si Trevor na lang muna ang samahan mo. Sige, sasamahan kita bukas pagkatapos kong magtinda sa bayan. Basta wag lang tayo sa bandang Kakahuyan Hindi ako ipinanganak kahapon. Alam ko kung ano ang motibo ni Trevor, kung bakit siya lang ang gustong magpasama sa pamamasyal. Alam ko ang diskarte ng mga lalaking gustong masolo ang babaeng nais nilang diskartehan. Samantala, paniwalang-paniwala ako na muntik nang malunod si Itay sa dagat. Ngunit kinagabihan, kinausap ako ni Inay at may nalaman ako mula sa kanya. Ingrid, anak, may sasabihin ako sa iyo. Halika sa kwarto mo. Ano po yun, Nay? Shh! Basta halika. Dito ko sasabihin sa iyo. Baka kasi marinig ng Itay mo. Ano ba kasi yun, Nay? At ayaw niyong marinig ni Itay. Hindi totoong aksidenteng pagkalunod ng Itay mo kanina. Sinadya niyang magpakalunod. Ano po? Sinadya niya? Paano niya nalaman? At saka bakit niya naman gagawin yun? Ay narinig ko siyang tumatawa at nagsasalita mag-isa. At napag-alaman ko na sinadya niyang magpunta sa malalim na bahagi para sagipin siya ng bakasyonista. Para pasalamatan mo ang taong tumulong sa kanya at magkaroon ka ng utang na loob. Ay talagang gagawin ng Itay mong lahat upang matupad ang balak niya. Nagawa po talaga ni Itay yun? Isinugay niyang buhay niya? Para lang sa kagustuhan niya makapangasawa ko ng taga-syudad at makaalis dito? Ay, naiibang na si Itay.
Hindi na natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng itay mo. Bakit gano'n na lang ang kagustuhan niyang makaalis sa lugar na ito? Dati naman, nung nanliligaw pa lang siya sa akin at bagong kasal kami, kahit kailan ay hindi sumagi sa isip niya na umalis dito. Kaya nagulat na lang ako nang bigla siyang nagbago at gusto niya nang magpunta ng syudad. Ano kayang dahilan? Kung bakit gusto niyang umalis dito, Nay? Kung bakit handa niyang gawin ang lahat para makaalis lang dito? Ay wala akong ideya, anak. Pero malakas ang kutob ko na may itinatago ang itay mo. Sa nalaman ko, mas lalo ako nawala ng tiwala kay Itay. Hindi na siya ang tatay na nakilala ko. Mas mahalaga sa kanya ang sariling kagustuhan kaysa sarili niyang anak. Samantala ng sumunod na araw matapos maubos ang lahat ng paninda kong mangga, ay nagpunta ako sa resort para samahan si Trevor sa pamamasyal. Saan ba yung sinasabi mong pupunta natin? Kanina pa tayo naglalakad. Sana pala sinabi mo na malayong lalakaran natin para tsinelas na lang isinuot ko. Nandito na tayo. Tingnan mo. Ang ganda rito, di ba? Oo nga. Ang ganda nga rito. Maaliwalas ang paligid at presko ang hangin. Maganda talaga rito. Sa lahat ng magagandang lugar dito sa amin, ito ang pinaka-paborito ko. Bukod sa kakahuyan, tahimik din dito at nakakagaan ng loob ang tanawin. Konti lang nakakaalam ng lugar na ito. Napakaswerte ko naman kung ganun dahil isa ako sa mga taong nakarating sa lugar na to. Kapag nagbakasyon ulit ako rito, babalikan ko ang lugar na to. Salamat at isa ako sa mga taong dinala mo rito, Ingrid. Dinala ko siya sa isang tagong talon sa liblib na bahagi ng aming baryo. Bukod sa talon na kulay berde ang tubig, marami ring iba't ibang uri ng bulaklak sa paligid na para bang isa itong hardin. Ang totoo, habang kasama ko si Trevor sa mga sandaling iyon, parang ibang tao siya. Para siyang isang bata na ngayon lang nakakita ng ganoon kagandang lugar. Masaya siyang kasama, hindi boring. Napaka-gentleman din niya. Palagi niya akong inaalalayan at tinutulungan kapag natatapilok o nadadapa ako dahil sa madulas na batuhan malapit sa talon. Sa isip ko, iyon marahil ang isa sa mga magagandang katangian niya na noon lang niya inilabas. Masyado kaming nalibang at hindi na namin napansin na malapit ng magdilim. Halika na, umuwi na tayo. Malapit na palang gumabi. Hindi natin namalayan ang oras. Oo nga no. Sa sobrang ganda rito, hindi ko napansin na mag-aalas 6 na pala ng gabi. Ang saya mo kasing kasama. At ang dami mong kwento. Ikaw nga itong maraming kwento eh. Pati mga naging girlfriend mo sinabi mo sa akin. Sa mga babaeng yun, wala ka bang kahit isa na sineryoso? Noon, naghahanap pa ako ng babaeng seseryosohin ko. Pero ngayon, parang nahanap ko na siya. Talaga? Saan mo naman nahanap? Dito. Pagkasabi niya noon, seryoso siyang tumitig sa akin. Nagkatitigan kami. At sa mga mata niya nakita ko ang sinseridad, Miss Ligaya. Ngunit hindi ko iyon pinansin at niyaya ko na siyang umuwi. Tayo na. Bumalik na tayo sa resort. Okay, sige. Bumalik na tayo. Hahakbang pa lamang kami nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng isang lalaki sa di kalayuan. Ano kayang nangyari? Halika, tingnan natin. Baka kailangan niya ng tulong. Dali-dali naming hinanap ang pinanggagalingan ng sigaw at nang matunto naming iyon, laking gulat namin sa aming nakita. May isang lalaki na inaatake ng aswang. Wala na rin kaming nagawa dahil buhat-buhat na ng aswang ang lalaki at walang awa niyang winakwak ang tiyan ng biktima gamit ang matutulis niyang ngipin at kinain ang mga laman loob nito habang patuloy pa rin ito sa pagsigaw habang naghihingalo. Parang kilala ko yung lalaking yun. Tama, nakasabay namin ni Kuya Reste ang lalaking yun nung mag-check-in kami sa hotel ng resort. Bakasyonista rin siya. Ang demonyo. May nabiktima na namang dayo. At ang nakapagtataka, hindi na siya napipirmi sa kakahuyan. Nagagawa niya ng maglibot sa ibang lugar. Delikado ito.
Baka isang araw sa baryo o sa bayan na siya mamirwisyo. Dapat na talagang wakasan ang aswang na yan. Teka, huwag mong sabihin lalabanan mo na naman ang aswang niyan. Kailangan. Dahil kapag hindi namatay ang aswang na yan, marami pang taong mapapahamak. Lakas loob akong lumabas sa likod ng malaking punong pinagtataguan namin ni Trevor at hinarap ang aswang. Halos luray-luray na ang katawan ng lalaking na biktima nito at tila patapos na rin itong kumain. Nang magtama ang aming mga paningin, nanlisik ang mga mata niya at umangil ng malakas. Hoy, aswang! Nagkita ulit tayo. Ang lakas talaga ng loob mo na mambiktima kahit hindi pa sumasapit ang dilim, ano? At hindi ka na pala sa kakuyan ng bibiktima. Pati pala rito sa lugar na ito. Ingrid, Anong ginagawa mo rito? Bakit ka umalis sa pinagtataguan mo? hindi ko hayaan na mag-isa mong harapin ang aswang na yan, Ingrid. Ano ka ba, Trevor? Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo. Hindi ko matitiis na mag-isa kang humarap sa aswang, Ingrid. Tutulungan kitang labanan ng aswang na yan. Nakita ko si Trevor na dumampot ng malaking bato sa lupa at akmang ibabato yon sa aswang. Anong gagawin mo? Ano pa? Di tutulungan kitang labanan ng aswang. Walang magagawang hawak mong bato sa aswang, Trevor. Hindi niyan kayang labanan ng halimaw na yan. Hayaan mong ako nang lumaban sa kanya. Nasa ganoong kaming tagpo nang hindi namin namalayan na umaatake na pala sa amin ang aswang at ako ang una niyang pinuntirya. Gamit ang matutulis niyang mga kuko, muntik na niyang malaslas ang leeg ko. Mabuti na lang at mabilis akong nakailag. Mas mabilis ka ngayon, ha? Pero hindi mo ako masisindak. Gamit ang dala kong patalim, inundayan ko ng saksak ang aswang. Inasinta ko ang kanyang tagiliran at tiyan. At nakita kong dumablis ang isang patalim na hawak ko sa kanyang tagiliran, kaya napahiyaw ang aswang. Buisit! Hindi ko siya napuruhan. May ilap ang aswang na yan, ha? Heto ang sayo! Anong ginawa mo? Hindi mo ba nakita? Sapul sa mukha ang aswang. Tingnan mo, nasugatan ng mukha niya. Dahil sa ginawa mo, ikaw naman ang pupuntiryahin niya. Dahil sa ginawa ni Trevor, mas lalong nagalit ang aswang at siya naman ang inatake nito. Kahit may mga sugat na gawa pa rin ang aswang na kubabawan siya at akmang sasakmalin nito ang kanyang leeg. Layuan mo ako! Layuan mo ako, aswang ka! Tigilan mo siya! Lubayan mong lalaking yan! Nagkaroon ako ng pagkakataon na muling atakihin ang aswang. Nagawa kong saksakin ito sa likod at sa isa pa niyang tagiliran na muling nagpahiyaw sa kanya. Dahil sa ginawa ko, umalis sa pagkakababaw ang aswang sa katawan ni Trevor at nagmamadaling tumakbo upang tumakas. Hahabulin ko sana ito nang pigilan ako ni Trevor. Tama na, huwag mo na siyang sundan, Ingrid. Baka mapahama ka pa. Hindi maaari. Kailangan kong mapatay ang aswang. May napatay na naman siya. At siguradong may kasunod pa yon. Kaya hindi siya maaaring makatakas, Trevor. Pagkakataon ko na ito para mapatay siya. Baka kapag sinundan mo siya, ikaw naman ang mapahamak, Ingrid. Aswang pa rin yun at tao ka lang. Baka mapatay ka rin niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masama mangyari sa'yo. Hindi mo naiintindihan. Kailangan ko mapatay ang aswang. Mambibiktima pa siya ng iba. Kaya kailangan na matapos ng buhay niya. Pero nakatakas na naman siya. Hindi ko na naman tuloy alam kung kailan naman kami muling magtutuos. Pasensya ka na pero ayokong may mangyaring masama sa'yo. Sa tuwing nakikipaglaban ka sa aswang, hindi ko maiwasang mag-alala. Kahit alam kong kayang-kaya mo siyang labanan, hindi ko kayang makita na inilalagay mo ang sarili mo sa panganib. Kung hindi ko ilalagay ang sarili ko sa panganib, sinong gagawa? Walang ibang maaasahan sa baryong ito kundi ako. Hindi magawa ng mga tao rito na tugisin ng aswang. Ang kaibigan kong albularyo matanda na. At hindi niya na kayang labanan ng aswang. Kaya lahat ng kaalaman niya sa paglaban dito, itinuro niya sa akin. Ginusto kong maging manunugis, Trevor. Kaya pangangatawanan ko ito hanggat hindi namamatay ang aswang na yon. At saka bakit mo ko inaalala? Hindi mo naman ako kaano-ano pa.
Kahit mapatay ako ng aswang, hindi mo ako kargo. Basta, hindi kakayanin ng konsensya ko na mapahama ka dahil sa aswang na yun. Pasensya ka na. Pero hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin. Nakatadhana ako ng mapatay ang aswang na yon. At walang sino man ang makapipigil sa akin. Nang makabalik kami sa baryo, sinabi namin sa mga staff ng resort na may nakita kaming patay na bakasyonista malapit sa talon upang malaman nila ang mga nangyari sa dayo. Sinabihan ko ulit si Trevor na walang sino man ang maaaring makaalam na nakaharap namin ang aswang. Nangako naman siya na wala siyang pagsasabihan bukod sa pinsan niya. Oh, ano nangyari sa'yo, pinsan? Bakit pawis na pawis ka? Nakita ko kayo ni Ingrid. Teka, anong ginawa nyo? May ginawa ka sa kanya, no? Gago ka talaga, pinsan eh. Huwag mo sabihin pinilsa mo na siya. Wala akong ginawa sa kanya. Ha? Ganito ang itsura ko dahil naka-encounter na naman kami ng aswang. What? Aswang na naman? Akala ko ba hindi na kayo pupunta sa kakahuyan? Hindi kami nagpunta sa Kakawyan. Sa ibang lugar kami nagpunta pero ang pinagtataka namin, naroon din ang aswang at may bakasyonista itong pinatay. Naalala mo yung lalaki na kasabay natin sa pag-check-in dito? Yung may bigote? Nakita namin na biniktima siya ng aswang. Paano nangyari yun? Hindi ba't sa kakahuyan lang lumalabas ang aswang? Paano nakakapunta siya sa ibang lugar? Hindi rin alam ni Ingrid kung bakit. Hinarap nga niya ulit ang aswang eh. Nasaksak niya ito sa likod at tagiliran. Ngunit nakatakas. Sinabi na namin sa mga staff ng resort na may nabiktima na naman ang aswang pero hindi namin sinabi na nasaksihan namin ang pagpatay sa biktima. Sinabi lang namin na nakita namin ang bangkay nito. Ba, hindi na maganda ang nangyayaring ito. Una, hindi na lamang sa kakahuyan ang bibiktima ang aswang, kundi pati na rin sa ibang lugar. Baka mamaya niyan dito na rin sa resort mambiktima ang aswang na yon. Pangalawa, ang babaeng palagi mong sinasamahan ay isang manunugis ng aswang. Delikado kung palagi mo siya kasama. Pwede kang mapahamak tulad ng nangyayari ngayon. Mabuti pa, umalis na tayo rito at bumalik na tayo sa Maynila. Hindi na ligtas dito. Hindi kuya. Hindi pa tayo pwedeng umalis dito. Kung hindi ko man mapipigilan si Ingrid sa misyon niyang puksay ng aswang, sasamahan ko siyang patayin to. Hindi ko siya hayaan na mag-isang harapin at patayin ng aswang. Hindi tayo alis dito hanggat hindi namin napapatay ang aswang. Nababaliw ka na ba? Ano bang naisip mo at gusto mong gawin yan, ha? Kapag nalaman ito ng mama mo, siguradong aatakihin yun sa puso. Ano bang kalokohan ito, pinsan? Gusto mo na bang magpakamatay? Mahal ko na si Ingrid. Ha? Iba siya sa lahat ng babaeng nakilala ko. Matapang siya at buwang loob. Ngayon lang ako nakakilala ng ganong klaseng babae. Gusto kong samahan siya sa nais niyang gawin. Gusto kong maging bahagi ng buhay niya. Mahal? Ang tanong, gusto ka rin ba niya? Kaya ba niyang suklian ang nararamdaman mo sa kanya? Alam mo, may nakapagsabi sa akin na may gustong manligaw kay Ingrid. Yung kababata niya, ng pangalan ay Abel. Isang mangingisda rito. Anong laban mo doon? Matagal nang kakilala ni Ingrid at ng pamilya niya ang lalaking yon. Ikaw, pwede na lang kung gagamitin mo ang pera mo. Hindi ko gagawin yan, kuya. Hindi ganong klaseng babae si Ingrid. Makikipaglaban ako ng patas. Lahat gagawin ko para lang magustuhan niya ako. Kahit pa matagal, handa ako maghintay. Magustuhan lang niya ako. Ewan ko sa'yo. Nasisiraan ka na ng ulo. Talagang desidido si Trevor na huwag umalis at manatili sa baryo hanggat hindi namamatay ang aswang. Doon ko napatunayan na talagang seryoso nga ang pagtingin niya sa akin. Ngunit wala kaming kamalay-malay na ang paglabas at pagbalik namin ni Trevor sa resort nung araw na yon ay nakita pala kami ng tatay ni Abel na si Mang Gerardo. Ang susunod na eksena ay base sa kwento sa akin ni Abel. Abel, anak. Nakita ko kanina si Ingrid at yung lalaking bakasyonista sa resort. Mukhang namamasyal na naman sila. Itay, isa po sa mga trabaho ni Ingrid ang samahan ng mga guest sa resort kapag namamasyal.
Wala naman po ako nakikitang masama ron. Aba kung seryoso ka nang ligawan si Ingrid ay hindi ka dapat pumapayag na may kasama siyang ibang lalaki. Lalo na at yung tatay niya na si Andres ay gustong-gustong makapag-asawa ng taga-syudad ang anak niya. Para nga naman makalis sila rito sa baryo. Itay, hindi ko nga po nililigawan si Ingrid eh. Ayoko pong mangimasok sa buhay niya. At saka, kilala ko po si Ingrid. Hindi po siya aalis sa lugar na ito. Ang sabi niya sa akin, nandito ang buhay niya. Kaya hindi siya basta aalis dito. Sa akin lang naman anak pinaalalahanan lang kita. Dahil kung talagang gusto mo si Ingrid, gagawin mo ang lahat para mapasa kamay mo siya. Mga bata pa lang kami ni Abel, nararamdaman ko na may pagtingin siya sa akin. Hanggang sa lumaki kami, ramdam ko ang espesyal na pagtrato niya sa akin kumpara sa iba naming kaibigang babae. Alam na alam niya kung paano ako pasayahin at alagaan. Ngunit kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Hindi ko kayang mahalin siya tulad ng pagmamahal niya sa akin. Samantala, isang gabi napansin ko si Itay na tila nag-aalala at hindi mapakali. Maya-maya nakita ko siyang lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko ngunit sinundan ko siya. Laking pagtataka ko nang makita kong papunta siya sa kakahuyan. Sobra akong nag-aalala dahil may aswang doon. Baka lumabas ito at siya ang mabiktima. Tatawagin ko na sana siya upang pauwiin sa bahay ngunit laking gulat ko nang bigla na lamang siyang nawala sa aking paningin. Nasaan na si Itay? Bakit bigla na lang siyang nawala? Lumingalinga ako sa paligid. Gamit ang dala kong flashlight ay hinanap ko si Itay. Ngunit kahit saan ako lumingon ay hindi ko siya makita. Gusto ko sana siyang tawagin ngunit nagdadalawang isip ako. Malalaman niyang sinundan ko siya kapag sumigaw at tinawag ko siya. Itinuloy ko ang paglalakad ng may pag-iingat. Hindi nagtagal may narinig akong nagsasalita. Ay, nakikiusap ako. Huwag siya. Huwag siya. Boses ni Itay yun Nasaan kaya siya? At sinong kausap niya? Pumakbang pa ako ng kaunti hanggang sa makalapit ako sa kinaroroonan ni Itay. May kinakausap siya, ngunit wala naman ako naririnig na sumasagot sa kanya. Mahina rin ang kanyang boses. Tila ayaw niyang may ibang makarinig. Nasaan kaya rito si Itay? Bakit hindi ko siya makita? Maya-maya biglang umihip ang malakas na hangin at nakarinig ako ng mga kaluskos sa mga halaman. Muntik na akong mapasigaw ng malakas nang maramdaman kong may humawak sa balikat ko. Ay, kinabasang ilaw! Anong ginagawa mo rito, anak? Nakakagulat ka naman, Tay. Saan ka pa galing? Sino yung kausap mo? Naghahanap kasi ako ng daon ng yerba buena. Gamot kasi yun sa pananakit ng katawan. Kapag sumasakit ang katawan ko, yun ang ginagamit ko. Ikaw, bakit nandito ka? At anong sinasabi mo na may kausap ako? Wala naman akong kausap. Ako lang mag-isa ang narito. Ano po? Imposible. Kasi dinig na dinig kong boses mo, Tay. Hindi ako maaaring magkamali. Boses mo ang narinig ko. Mas lalong imposible na ako ang narinig mo. Kasi wala naman akong ibang kasama rito. Kumukuha lang ako ng mga daon na gagamitin ko sa sakit ng katawan. Eto nga Marami akong nakuha. Kaya anong sinasabi mo na may kausap ako? Ipinakita sa akin ni Itay ang mga dahon na nakuha niya. Nang titigan ko ang mukha niya, hindi naman siya mukhang nagbibiro. Kung hindi siya ang narinig ko, kaninong boses yun? At bakit ka boses niya ang boses na narinig ko? Bakit po ba gabi na kayo naghahanap ng halamang gamot dito? Kaninang maliwanag pa hindi kayo pumunta rito. Alam niyo naman po na may gumagalang aswang dito, di ba? Paano kung kayong sunod na mabiktima ng aswang? Wala man lang kayong dalang pangontra. Ni hindi man lang kayo nagdala ng flashlight o gasera. Ang dilim dito, Mabuti na lang at sinundan ko kayo. Ay, nako. Dapat hindi mo na ako sinundan dito. Baka hinahanap ka na ng inay mo sa bahay. Mas mabuti pang umuwi na tayo. Nakakuha na naman ako ng kailangan ko .
Sa pagbalik namin sa bahay, naguguluhan pa rin ako sa nangyari. Hindi talaga ako makapaniwala na nanguha lang si Itay ng halamang gamot sa kakahuyan. Bigla ko siyang nakita na nawala at narinig kong may kinakausap siya. Hindi ko nga lang masyadong maintindihan ang sinabi niya. Ngunit sigurado ako na may kausap siya. Naikwento ko kay Inay ang nangyari sa kakahuyan. Ano? May kausap ang Itay mo sa kakahuyan? Meron po talaga, Nay. Mahina pa nga pong pagsasalita niya na para bang ayaw niyang may makarinig. Tapos bigla na lang siyang lumitaw. May hawak ng mga dahon ng yerba buena. Ang sabi niya gagamitin niya yon bilang gamot sa sakit ng katawan. Sadya ka mo gagamitin ang dahon ng yerba buena sa sakit ng katawan? Wala naman siyang sinabi sa akin na masakit ang katawan niya. Nagbuhat pa nga siya kanina ng 2 sakong bigas eh. Kung ganon, may hindi po talaga sinasabi sa atin si Itay. May ginagawa siya na hindi natin alam. Ay, Diyos ko. Huwag naman sana. Wag naman sana ang alin, Nay. Huwag naman sanang may ibang babaeng kinakatagpo ang Itay mo. Baka mamaya may kabit siya. Baka nabuntis niya yung kabit niya. Baka kaya gusto niyang umalis dito para takasan ng babaeng nabuntis niya. Ay nako, Andres. Huwag na huwag kang magkakamali. Kundi puputulin ko ang kuwan mo. Sa tingin ko po hindi ganun, Nay. Nararamdaman ko na ibang dahilan ni Itay. At yun ang dapat nating malaman. At ang isa pa po sa nakapagtataka, Anong nakapagtataka, anak? parang hindi man lang siya nag-aalala na may gumaganang aswang sa kakahuyan. At malakas pang loob niyang magpunta ron. Samantalang may nabiktima na namang dayo ang aswang. Nakita namin ni Trevor ang bangkay nito malapit sa talon. Talaga? May nabiktima na naman ang halimaw. Ay, Diyos ko. Kailan ba matatapos ang paghahasik ng lagim ng halimaw na yon tuwing sasapit ang tag-init? Pero teka, kasama mo na naman pala ang bakasyonistang yun, anak. Sinabihan ka ba ng Itay mo na ipasyal ang lalaking yun? Hindi po, Nay. Sinamahan ko siya sa pamamasyal dahil kasama po yun sa trabaho ko sa resort, di ba? At saka pasasalamat ko na rin yun kay Trevor sa pagliligtas niya kay Itay. Kahit gawa-gawa lang naman ni Itay ang pagkalunod niya. Kahit na, anak, hindi mo pa rin lubos na kilala ang lalaking yon. Maraming loko-loko na taga-syudad, kaya mag-iingat ka. Pagdating naman sa Itay mo, kapag nagpatuloy siya sa mga kalokohan niya, malaki ang tsansang siya ang sumunod na mabiktima ng aswang dahil sa mga pinagkakagawa niya. Malalaman din natin kung anong itinatago ng Itay mo. Tandaan mo, anak, na walang lihim na hindi nabubunyag. Mula nang mangyari yon sa kakahuyan, palihim na naming minamatyagan si Itay. Ngunit sadyang mailap siya. Ayaw niyang malaman namin kung ano man ang tinatago niya, kaya palagi na lamang kaming nabibigo ni Inay. Samantala ng sumunod na gabi, nagpunta raw sa bahay si Abel upang kausapin sila. Abala ako sa pamamalansya sa kwarto ng mga oras na yon, kaya hindi ko alam na nagpunta pala siya. O Abel, napadalaw ka. May kailangan ka ba iyo? Oh, ano kailangan mo? Bakit ka narito? Gabi na. Bakit hindi mo na lang ipagpabukas kung ano man ang sadya mo, Abel? Magandang gabi po, Mang Andres. Aling Perlina. Hindi naman po ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko pong ligawan ang anak ninyong si Ingrid. Mahal ko po siya. Mga bata pa lamang po kami. Siya na ang laging laman ng isip at puso ko. Pag ako ko po, aalagaan ko siya at hindi ko siya sasaktan. Para sa akin ay walang problema iyo. Si Ingrid ang... May ipapakain ka na ba sa anak ko? Ayaw kong mapunta ang anak ko sa kung sino man na lalaki. Andres, hindi basta-basta lang si Abel. Masipag siya at mabait na bata. Matagal na natin siyang kilala. At alam naman natin na noon pa man ay gusto niya ng anak natin. Ang tanong, kaya ba niyang buhayin ang anak natin? Kaya ba niyang bigyan ng magandang bukas si Ingrid? Gayong isa lamang siyang mangingisda? Walang mapapala sa kanya ang nag-iisa nating anak. Mawalang galang na po, Mang Andres. Aaminin ko po. Mangingisda lamang po ako. Pero buong puso ko pong mamahalin at aalagaan si Ingrid. Hindi ko po siya pababayaan. At gagawin ko ang lahat para sa kanyang kaligayahan at kapakanan. Masipag po ako. At kaya ko po siyang bigyan ng maayos sa buhay. Naiintindihan mo ba ang sinabi ko, Abel?
Ang sabi ko, gusto ko magkaroon ng magandang buhay ang anak ko. Hindi ikaw ang makakapagbigay ng ganong buhay sa kanya. Kaya ang mabuti pa ay umalis ka na at kalimutan mo na ang balak mong panliligaw sa anak ko. Pasensya na po, Mang Andres. Pero hindi po ako basta susuko. Mahal ko po si Ingrid at gagawin ko po ang lahat upang mapatunayan na tapat at malinis ang hangarin ko para sa inyong anak. Alam ko po na taga-syudad ang gusto niyong makatuluyan ng inyong anak. Pero handa po akong magsumikap at patunayan na kahit mangingisda lang ako, kaya ko siyang bigyan ng maayos at masayang buhay. Buong tapang na hinarap ni Abel ang galit ni Itay kahit ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ipinakita niya ang sinseridad at determinasyon para sa pagmamahal niya sa akin. At kahit gaano kahirap, handa siyang patunayan na karapat-dapat siya sa puso ko. Ngunit kinaumagahan nagimbal kaming lahat nang may sumalubong sa amin na masamang balita. Ingrid! Ingrid! Oh, Diyos ko! Ingrid! Bakit po, inay? Bakit po kayo humahangos? Ingrid, si Abel! Ang kababata mong si Abel! Ano pong nangyari kay Abel, inay? Ay, wala na siya, anak! Patay na si Abel! Ano po? Saglit akong natigilan at natulala sa aking nalaman, Miss Ligaya. Ang kababata kong si Abel, ang mabait kong kaibigan, patay na. Anong patay na si Abel? Anong nangyari, nay? Ay, natagpuan ng mga kapitbahay ang bangkay niya sa tabing dagat, anak. May saksak sa dibdib at may laslas sa leeg. May pumatay sa kanya. Sino naman pong papatay sa kanya, nay? Wala naman po siyang kaaway dito. Mabait po si Abel. Wala siyang atraso kanino man. Sinong gagawa ng ganun sa kanya? Baka pinatay siya ng aswang. Buwan ng tag-init ngayon. Kaya nang bibiktima ang halimaw. Malas lang ng kababata mo na siyang nabiktima nito. Ay, hindi aswang ang pumatay kay Abel. Tao ang pumatay sa kanya. Hindi wakwak ang katawan niya at hindi nawawala ang kanyang mga laman loob. Ang sanhi ng pagkamatay niya ay ang saksak sa dibdib at ang laslas sa kanyang leeg. Kaawa-awa naman sinapit ni Abel. Hindi niya deserve ang ganong uri ng kamatayan. Napakabait niyang tao at napakabuting kaibigan. Hindi ko akalain na mangyayari sa kanyang ganon. Ay samantalang nagpunta pa siya rito kagabi upang magpaalam at manligaw sa iyo. Ano po? Ililigawan niya ako? Ikinuwento sa akin ni inay ang napag-usapan nila ng gabing yun. Awang-awa ako kay Abel. Matapos siyang hamakin ni Itay, masaklap na pangyayari pa ang kinahantungan niya. Kahit wala akong kasalanan, nakaramdam ako ng guilt dahil bago siya namatay. Pinasama pa ni Itay ang loob niya. Akmang pagsasalitaan ko si Itay tungkol sa mga sinabi niya kay Abel na may marinig akong malakas na boses ng lalaki sa labas ng bahay. Ingrid? Ingrid? Nariyan ka ba? Ingrid! Si Kuya Reste yun ah. Pinsan ni Trevor. Anong ginagawa niya rito? Dali-dali kaming lumabas ng bahay at hindi ako nagkamali. Si Kuya Reste nga ang nasa labas. Nakita namin na humahangos siya at parang nag-aalala. Oh, Kuya Reste, anong ginagawa mo rito? Ingrid, kailangan ko ng tulong mo. Si Trevor, hinuli ng mga pulis. Pinagbibintangan siyang pumatay sa kababata mo. Itinuro siya ng tatay ng kaibigan mo. Ano? Anong kinalaman ni Trevor sa nangyari? Hindi naman sila magkakilala. Ay, teka. Bakit si Sir Trevor ang pinagbibintangan ni Gerardo? Tama nga ako. Hindi naman sila magkakilala. Kaya paano may kinalaman siya sa pagkamatay ni Abel? Nahihibang na ba ang Gerardo na yon? May sinasabi po kasi siya na nakita niyang nakausap at nagtatalo ang dalawa. Tulungan mo kami, Ingrid. Di mo mamatay tao ang pinsang ko. Sa kunting panahon na nakilala mo siya, alam kong alam mo na hindi niya magagawa yun. Tara kuya, samahan mo ako kung saan dinala si Trevor. Sasama ako sa inyo. Papatunayan ko na walang kinalaman si Sir Trevor sa pagkamatay ni Abel. Mapapaya ang Gerardo na yan. Makikita niya. Nay, kayo na po munang bahala rito.
Sige anak, pahinga naman tayo sa pagtitinda ngayon. Pagdating namin sa lugar kung saan dinala ng mga pulis si Trevor, naabutan pa namin doon si Mang Gerardo na nagwawala pa rin sa sobrang galit sa nangyari kay Abel. Ano pang hinihintay ninyo? Kulong nyo na ang lalaki yan dahil siyang pumatay sa anak ko! Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Hindi ko siya pinatay. Hindi ako mamamatay tao. Nagkakamali po kayo ng pinagbibintangan. Naniniwala ako sa kanya. Wala siyang kasalanan. Hindi siya ang pumatay kay Abel. Nandito na kami, pinsan. Tutulungan tayo ni na Ingrid at Mang Andres. Ingrid, mabuti at dumating kayo. Wala akong kasalanan. Hindi akong pumatay sa kababata mo. Ano ba talagang nangyari? At bakit ikaw ang pinagbibintangan ni Mang Gerardo na pumatay kay Abel? Siya ang pumatay sa kababata mo, Ingrid. Siya ang pumatay sa anak ko. Nakita ko silang nagtatalo ni Abel at nakita kong galit na galit siya sa anak ko. Kaya siya lang ang pwedeng gumawa dyan sa kanya. Walang ibang kaaway ang anak ko. Tanging siya lang ang nakaaway ni Abel. Kaya walang ibang pwedeng gumawa dyan, kundi ang dayo na yan. Walang katotohanan ng sinasabi niya, Ingrid. Oo, aminin ko na nag-usap kami at nagtalo kami ng anak niya kagabi pero hindi ko siya pinatay. Nagtalo kayo ni Abel? Bakit? At saka, paano kanya nakilala? Hindi naman kita na ipakilala pa sa kanya. Pinunta niya ako sa resort. Nagpakilala siya na siya raw si Abel, ang kababata mo. Kinausap niya ako at sinabihan na layuan daw kita at wag daw akong palagi nagpapasama sa iyo sa pamamasyal. Sinabi ko sa kanya na bakit kita lalayuan. Wala naman ako masamang intensyon sa iyo at wala rin siyang pakialam kung magpasama ako sa iyo sa pamamasyal. Dagdag ko pa, hindi mo naman siya boyfriend para pagsabihan niya ako ng ganon. Nalayuan kita. Doon na kami nagtalo. Sinabi niya na wag na raw kitang guluhin dahil nanliligaw na daw siya sa iyo. Ang sabi ko naman, wala akong pakialam kung manligaw man siya. Hanggat hindi mo siya sinasagot at hindi pa kayo, wala siyang karapatang pigilan akong mapalapit sa iyo. Pagkatapos nun, bigla na lang siyang umalis. Hindi ko na alam kung ano pa nangyari sa kanya. Natulog na ako sa kwarto ko. Alam niya ni Kuya Resty, dahil pareho kami nang narerentang kwarto sa resort. Hindi ako naniniwala sa iyo. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ikaw lang ang may motibo para patayin siya. Sa'yo na rin ang galing na pinapalayo ka niya kay Ingrid dahil may gusto ang anak ko sa kanya. Tapos ikaw, ayaw mo pa rin siyang layuan? May gusto ka rin kay Ingrid. Kaya pinatay mo ang anak ko para masolo mo siya. Para wala ka ng karibal. Sa narinig ko, hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. May punto si Mang Gerardo. May motibo si Trevor upang patayin si Abel dahil ito ang pinakamahigpit niyang karibal pagdating sa akin. Ngunit may kung anong bumubulong sa puso ko na wala siyang kasalanan. Kahit may kling panahon ko pa lamang siya nakikilala, naniniwala akong hindi niya magagawang pumatay. Kaya sinabi ko iyon sa mga pulis. Sir, hindi po niya magagawang patayin si Abel dahil hindi naman po sila talaga magkakilala. Kung meron man silang naging pagtatalo, hanggang dun lang po yun. Naniniwala po akong wala siyang kasalanan. Tama po yun, sir. Hindi po siya umalis ng hotel kagabi. Alam ko po dahil magkasama kami. Kaya imposible ang ibinibintan ng matandang yan sa pinsan ko. Sandali ka. Naniniwala ka sa dayong yan? Ha, Ingrid? Paano naman ang anak ko? Kababata mo siya, kaya dapat ako ang paniwalaan mo. Kung tutusin, may kasalanan ka rin. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi mamamatay ang anak ko. Minahal ka ng anak ko, pero bakit ang mamamatay tao na yan ang kinakapahan mo? Bakit mo sinisisi ang anak ko? Hindi kasalanan ng anak ko na may gusto sa kanya ang anak mo. At isa pa, bakit mo pinagbibintangan si Sir Trevor? Dapat siya pa nga ang magreklamo dahil sinugod siya ng anak mo. Ay nako, sir. Sa amin po kayo maniwala. Walang kasalanan ng lalaking ito. Kilala ko si Sir Trevor. Mabait siya. Kaya hindi niya magagawa yun kay Abel. Hindi siya ang pumatay. Dahil nang umalis si Abel sa resort nung gabing yon, bumalik na si Sir Trevor sa hotel at hindi na lumabas.
Laking gulat namin sa sinabi ni Itay. Hindi kami makapaniwala na nakita rin pala niya ang mga pangyayari. Totoo bang sinasabi mo, Itay? Oo. Napadaan din ako sa resort at nakita kong naroon si Abel at si Sir Trevor. Pero hindi ko naabutan na nagtatalo sila. Ang nakita ko lang ay umalis na si Abel at pumasok na sa loob ng hotel si Sir Trevor. Ilang oras din akong naroon dahil may mga kinausap akong staff sa resort. Hindi ko na nakita pang lumabas si Sir Trevor sa hotel. Kaya malabo talaga ang ibinibintang ng lalaking yan. Kung totoong sinasabi mo, Itay, anong oras nang makita mo na naroon si Abel? At ikaw, Mang Gerardo, sa pagkakatanda nyo, anong oras nagpunta sa resort ang inyong anak? Alas 8 ng gabi. Sabay ninyong sinabi. Alam mo nga rin ang oras, Itay. Naniniwala ko dahil natatandaan kong wala pang alas 8 ng gabi nang umalis si Itay sa bahay. At sinabi niyang may kakausapin siyang staff sa hotel. Anong oras na mangyaring paghaharap ninyo ni Abel, Trevor? Mga bandang alas 8 yun ng gabi. Hindi naman nagtagal ang pagtatalo namin dahil umalis na rin siya kaagad. Kung ganon, kung sinabi ni Itay na nakita niyang hindi na lumabas ng hotel si Trevor, ibig sabihin, hindi siyang pumatay kay Abel. Hindi siyang may kasalanan. Ibang taong pumatay kay Abel. Kaya pakawalan niyo na siya. Oh, sabi ko na sa inyo, wala kasalanan ang pisa ko eh. Kung hindi nga lang nakita ang saksak at laslas sa lieg ng kababata mo, Ingrid, aswang ang pagbibintangan kung may gawa nito sa kanya eh. Kaso hindi. Halatang taong may gawa eh. Ay, hindi. Hindi niyo pwedeng pakawalan ng lalaking yan. Hindi ako papayag. Mabubulok siya sa kulungan. Magbabayad siya sa pagkamatay ni Abel. Hoy, wala kang matibay na ebidensya na si Sir Trevor nga ang pumatay sa anak mo, Gerardo. Kaya manahimik ka na riyan. Ay mga sir, kung gusto ninyo, kausapin niyo pa ang mga staff ng resort na kausap ko at sila ang magpapatunay na totoo ang sinasabi ko. Dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa aming mga testimonya, pinakawalan din ng mga pulis si Trevor. Ngunit hindi iyon matanggap ni Mang Gerardo, kaya nagbanta siya. Hindi pa tayo tapos. Hindi kita titigilan hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Tandaan mo yan! Hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyong ito sa akin at sa anak ko. Nakasimangot at patabog na umalis si Mang Gerardo. Bago pa siya tuluyang umalis, tiningnan pa niya kami ng matalim. Bigla akong kinabahan sa pagtitig niya na tila nanlilisik. Ngunit binaliwala ko iyon at nagmamadali na kaming umalis. Dahil sa nangyari, patuloy ang investigasyon sa kaso at mas naging mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa paligid ng baryo. Nang sumunod na araw, hindi pa man ako nakaka-move on sa pagkawala ni Abel, panibagong patayan na naman ang nangyari. May nabiktima na naman ng aswang at nakita namin ang bangkay sa loob ng kakahuyan. Kasama ko noon si Trevor. Sinamahan niya akong hanapin ang aswang sa kakahuyan. Sinabi niya sa akin na handa raw niya akong tulungan sa misyon ko na patayin ang aswang. Ilang beses ko siyang pinigilan ngunit buo talaga ang loob niya na tulungan ako. Nagbabaka sakali kaming matsyempohan ng aswang. Ngunit sa paghahanap namin, iba ang tumambad sa amin. Isang bangkay ng lalaki. Wakwakan siya nito at mukhang nawawala ang mga laman loob. Halos maluray na rin ang bangkay at malapit na rin humiwalay ang ulo sa katawan. Nang makilala namin kung sino ang biktima, bigla akong nanlumo at muntik pa akong maduwal nang makita ang kalunos-lunos na itsura nito. Diyos ko! Si Mang Gerardo! Nabiktima siya ng aswang! Iyan yung tatay ng kababata mo na pinagbibintangan akong pumatay sa anak niya, di ba? Huwag mo nang tingnan, Ingrid. Kahabag-habag nangyari sa kanya. Namatayan na nga siya ng anak, pati siya nabiktima pa ng aswang. Kailangan nating ipalam to sa mga tao, Ingrid. Mabait naman si Mang Gerardo eh. Sadyang mahal na mahal lang niya si Abel dahil kaisa-isa niya itong anak. Parang ikalawang ama na niyang turing ko sa kanya. Bakit nangyari ito sa kanila? Hindi sila masamang tao. Lalo na si Abel na wala pa rin nakakaalam kung sinong pumatay sa kanya. Hindi nila deserve ang ganitong uri ng kamatayan. Tana, Ingrid. Sigurado magkasama na sila ng kababata mo. Ang mahalaga ngayon ay maiganti natin ang pagkamatay nila. Kailangan na nating mapatay ang aswang.
Pagbabayaran ng aswang ngayon ang ginawa niyang pagpatay kay Mang Gerardo at sa lahat ng naging biktima niya. Magbabayad din ang sino mang pumatay kay Abel. Ipinapangako ko yan. Nang bumalik kami sa baryo upang sabihin sa mga tao ang tungkol sa natagpuan naming bangkay sa kakahuyan, nagkagulo ang lahat at hindi makapaniwala na si Mang Gerardo ang sumunod na biktima ng aswang. Nang puntahan ng mga pulis ang bangkay, nakumpirma nga nila na si Mang Gerardo ngayon. Sa kabila ng bulungan ng mga tao sa baryo tungkol sa magkasunod na pagkamatay ng mag-ama, isa sa mga kapitbahay namin ang lumapit sa akin at may binulong Miss Ligaya. Laking gulat ko sa sinabi niya dahil kilala raw niya kung sino ang huling nakasama ni Mang Gerardo bago ito namatay. Ano? Si Itay ang kasama ni Mang Gerardo kagabi na nagpunta sa kakahuyan? May nasabi ba sa'yo ang itay mo kung bakit nagpunta sila sa kakahuyan, Ingrid? Wala eh. Wala siyang sinabi. Pero, Trevor, kinakabahan ako. Hindi kayo may kinalaman yun sa pagpunta ni Itay noong nakaraang gabi sa kakahuyan? Anong ibig mong sabihin? Sinundan ko kasi si Itay na nagpunta sa kakahuyan noong nakaraang gabi. Nagtaka ako kung anong gagawin niya ron, samantalang may gumagalang aswang doon. Ngunit habang sinusundan ko siya, bigla na lamang siyang nawala. Tapos nang hinahanap ko na siya sa paligid, narinig kong boses niya na may kinakausap. Pero hindi ko naman masyadong marinig yung sinasabi niya. Alam kong boses niya yon dahil kilalang kilala kong boses ni Itay. Pagkatapos may narinig akong kumakalusko sa paligid at bigla na lang siyang nagpakita sa akin. Ang sabi niya kumuha lang daw siya ng dahon ng yerba buena. At nang tanungin ko siya kung sino yung kausap niya, ang sabi niya wala daw siyang kausap. Pero dinig na dinig ko talaga na meron eh. Ano sa tingin mo? May kinalaman kayang itay mo kung bakit nabiktima ng aswang si Mang Gerardo? Hindi mo rin maialis sa isip mo yun, lalo na't nagkasagutan sila. May duda na rin kami ni Inay kay Itay na may itinatago siya sa amin. Lalo na't gustong gusto niyang umalis sa lugar na ito. Kaya nga gusto niya ako makapag-asawa ng taga-syudad para makaalis kami rito. At ang hinala namin ni Inay, may matindi siyang dahilan kung bakit atat na atat siyang umalis dito sa baryo. At yun ang gusto kong malaman, Trevor. Sasamahan kitang alamin ng totoo, Ingrid. Nandito lang ako, kasama mo. Naiiya na ako sa'yo, Trevor. Wala ka namang obligasyon na tulungan at samahan ako. Hindi naman tayo magkaano-ano. Baka madamay ka pa sa kung ano man ang malalaman natin. Ang mabuti pa, tigilan mo ng pagtulong mo sa akin. Itigil mo ng pagsama sa akin sa paghanap ko sa aswang. At huwag mo na rin akong samahan sa pag-alam ng totoo tungkol kay Itay. Labas ka rito. Ayokong mapahamak ka. Nagulat ako nang hawakan niya ang mga kamay ko. Naramdaman ko ang malambot niyang palad at ang marahang pagdiin ng kanyang mga daliri na tila nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Sa mga sandaling yon, bahagyang nabawasan ng takot at pag-aanilangan sa dibdib ko. Sa kabila ng lahat na nangyari, ramdam kong hindi ako nag-iisa. May kasama akong handang manindigan at sumuong sa panganib para sa katotohanan. Mahal kita, Ingrid. Gusto kong ipakita sa'yo na seryoso ako sa'yo. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo, kahit pa komplikado. Kahit pa may panganib na kaakibat ng lahat ng to. Hindi ako uurong dahil lang sa takot. Kung haharapin mo ang dilim, haharapin ko rin yung nakasama mo. Hindi kita iiwan. Ano man ang kahinatnan ng lahat ng to. Trevor, Nandito lang ako. Ano man ang matuklasan mo, kasama mo ako. Tumangulang ako sa sinabi niya at nagmamadali kaming pumunta sa resort dahil baka naroon si Itay at nag-a-assist sa mga bakasyonista. Ngunit wala siya roon. Naisip kong pumunta sa aming bahay dahil baka naroon siya. Pagdating namin doon, si Inay lang ang naabutan namin. Nay, nasan po si Itay? Ay, wala siya rito, anak. Wala ba siya sa resort? Alam ko doon siya pupunta para mag-assist sa mga guests. Teka, bakit kasama mo na naman si Sir Trevor? Saka na po ako magpapaliwanag, Nay. Sa ngayon, kailangan naming makita si Itay. Alam mo ba, Nay? Patay na rin si Mang Gerardo. Pinatay siya ng aswang. Ano? Pinatay ng aswang si Gerardo? Ay, Diyos ko. Kamamatay lang de Abel.
Siya naman ang sumunod. Ano bang kamalasan ang dumapo sa mag-amang iyon? Nay, ang sabi sa akin ni Aring Nelia, nakita raw niya si Itay nakasama si Mang Gerardo kagabi. Nagpunta raw ang dalawa sa kakahuyan kung saan natagpuan ang bangkay ni Mang Gerardo. Ano? Ano naman ang ginawa nila sa kakahuyan? Aling Perlina, dahil may nakikita kay Mang Andres, nakasama si Mang Gerardo sa kakauyan. Maaring isipin ng mga tao na may kinalaman siya sa pagkamatay nito. Lalo na't nagkasagutan sila nung nakarang araw. Siguradong naroon si Itay sa kakahuyan. Halika, Nay. Alamin natin kung ano ba talagang inililihim sa atin ni Itay. Samahan mo kami, Trevor. Oo, sige. Sasama ako. Gusto kong malaman kung ano ba talagang ginagawa ng magaling mong ama. Teka, Nay. Magdala po kayo ng pangontra tulad ng asin at bawang. Baka mamaya biglang magpakita ang aswang. Hindi na lang siya sa gabi nagpapakita, pati na rin sa umaga. Oo, sige anak. Mabutit sinabi mo. Ikaw, Trevor, kunin mo yung buntot pagi na nakasabit sa bintana. Dalhin mo yan. Malaking maitutulong yan sa atin. Sige. Agad kaming pumunta sa kakahuyan. Maingat naming nilakad ang daan papunta roon. Kahit umaga, ramdam namin ang kakaibang hangin sa paligid na maalinsangan. Nakaamoy din kami ng mabahong amoy na hindi namin alam kung saan nanggagaling. Hanggang sa may marinig kaming boses sa di kalayuan. Magbibigay pa ako sa'yo. Huwag lang siya. Huwag lang siya. Boses ng Itay mo yan ah. May kausap siya. Ganyan po yung narinig ko nang sinundan ko siya rito, Nay. Pero ngayon, medyo naiintindihan ko ng sinasabi niya. Pero sino yung kausap niya? Malapit na tayo sa kanya. Lumalakas na yung boses niya. Nandito lang si Mang Andres. Lumapit pa kami sa pinanggagalingan ng boses hanggang sa matuntun namin si Itay. Ngunit laking gulat namin sa aming nakita, Miss Ligaya. Si Itay ay nakaluhod sa lupa at ang mas ikinagulantang namin, nasa harap niya ang aswang at kinakausap niya ito. Anong ibig sabihin nito, Itay? Andres! Anong ginagawa mo? Kilala mo ang aswang? Anong ginagawa ninyo rito? Umalis kayo rito. Mapapahamak kayo rito. Huwag mo silang sasaktan. Pangako, marami pa akong ibibigay sa'yo. Anong ibig sabihin nito, Tay? Anong ibibigay mo sa halimaw na yan? Kasabot ka ba ng aswang na yan? Teka, siyang kausap mo, no? Ang aswang na yan ang kausap mo na magpunta ka rito sa kakahuyan. Anong kabaliwan nito, Andres? Tinutulungan mo ang aswang sa pambibiktima? Ikaw bang dahilan kung bakit napatay ng halimaw na yan si Gerardo at ang iba pa? Magpapaliwanag ako sa inyo. Pero kailangan nyo nang umalis hanggat nakikinig pa siya sa akin. Sige na, umalis na kayo rito. Bakit niyo ito ginagawa, Mang Andres? Walang kasalanan ng mga taong pinapatay ng aswang. Pati mga tulad kong dayo ay binibiktima rin ng demonyong yan. Kapag nalaman ng mga tao na kasabot kayo ng aswang sa pagpatay niya, kukuyugin nila kayo. Pati na sina Ingrid at Aling Perlina ay madadamay dito. Kailangan nang mamatay ang aswang na yan. Marami na siyang pinatay. At hindi ko nahahayaan na makapambiktima pa yan. Kung pinoprotektahan mo ang halimaw na yan, Itay, itigil mo na! Inilabas ko ang mga inorasyon ng patalim na sandata ko laban sa aswang at akmang susugurin ko ito nang pigilan ako ni Inay at ni Itay. Anong gagawin mo, anak? Ano yung hawak mo? Huwag mong sabihin na lalabanan mo ang aswang. Tigilan mo yan, anak. Mapapahamak ka lang. Sinabi niya sa akin na pinagtatangkaan mo raw siyang patayin. Hindi ka niya ginagalaw dahil anak kita. Pero hindi na raw siya makapagtimpi. Papatay ka niya, anak. Kapag hindi mo itinigil ang pagtugis mo sa kanya, itigil mo na ang pagiging manunugis. Ano? Isa kang manunugis, anak? Bakit hindi mo sinabi ang tungkol dyan? Kung ganon, nakapagsumbong na pala sa'yo ang aswang na yan, Tay. Alam niyo na palang pagiging manunugis ko. Oo, isa akong manunugis. Nag-aral ako na maging manunugis dahil gusto kong mapatay ang aswang na yan. Na palagi na lang namimerwisyo at nambibiktima ng mga inosenteng tao tuwing buwan ng tag-init.
Gusto ko nang matapos ang lagim dito sa baryo. Dahil walang ginagawang mga tao rito para patayin ang aswang. Kaya ako ang gagawa. Hindi ko sinabi sa inyo, Nay. Dahil ayoko mag-alala kayo sa akin. At ngayon nagkaharap na ulit kami ng aswang. Hindi na ako papayag na makatakas pa yan. Ngunit bago ako makasugod, naunahan na ako ng aswang. Agad niya akong sinunggaban. Sa sobrang bilis niya, hindi ko namalayan na nakakubabaw na pala siya sa akin. Umalis ka sa ibabaw ko, halimaw ka! Demonyo! Lubayan mo si Ingrid! Ito ang siyot! Ah! Pinaghahampas ni Trevor ng dala niyang buntot pagi ang aswang kaya nagawa nitong umalis sa ibabaw ko at namilipit sa sakit. Maya-maya si inay naman ang lumapit at sinabuyan ng asin ang aswang kaya napahiyaw ito at umalingaw-ngaw ang boses sa buong paligid. Huwag mong sasaktan ang anak ko at akong makakalaban mo! Tigilan niyo na yan! Umalis na kayo! Ako na ang bahala sa kanya. Sir Trevor, ilayo mo na rito ang mag-ina ko. Bilisan ninyo! Bakit niyo pa pinagtatanggol ang aswang na yan, Tay? Maraming buhay na nawala ng dahil sa kanya. At marami pang buhay ang kukunin niya kapag hindi namatay ang hayop na yan! Ano bang napapalaan niyo sa pagtulong sa kanya? Ano? Hindi mo naiintindihan, anak. Umalis na kayo. Lumayo na kayo rito. Umalis na kayo sa lugar na ito. Sir Trevor, ialis mo na rito ang mag-ina ko. Nakikiusap ako. Ialis mo na sila rito. Ano bang pinagsasasabi mo, Andres? Bakit mo kami gustong paalisin? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo pinoprotektahan ang aswang na yan? Sa sinabi ni Itay, tila nagwala na naman ang aswang at sinugod na naman ako. Gamit ang matutulis niyang kuko, muntik na niyang mahiwa ang tagiliran ko. Mabuti na lang at sinangga ko ang matutulis niyang kuko gamit ang hawak kong mga patalim. Pagkatapos ay malakas ko siyang sinipa sa tiyan kaya napaurong siya. Muli naman siyang sinabuyan ng asin ni inay at hinampas ng buntot pagi ni Trevor. Dahil nanghina siya sa pagsaboy sa kanya ng asin at paghampas ng buntot pagi, iyon na ang pagkakataon ko para sugurin siya. Nagawa ko siyang tadyakan sa ulo, kaya napahiga ang aswang. Ako naman ang kumubabaw sa kanya at nagawa ko siyang saksakin sa balikat at sa leeg. Sumirit ang masaganang dugo mula roon, kaya mas lalong humiyaw ang aswang. Sasaksakin ko na sana siya ulit nang magawa niyang masugatan ng matutulis niyang kuko ang braso at ang balikat ko. Kaya umalis ako sa ibabaw niya. Aray ko! Ingrid! Walang hiya kang aswang ka! Magbabayad ka sa ginawa mo kay Ingrid! Etong siyot! Ah! Muling pinaghampas ni Trevor ng buntot pagi ang aswang, ngunit nagawa siyang sipain ito ng malakas sa tiyan. Kaya napasalampak sa lupa si Trevor. Si inay naman ay akmang sasabuyin ulit ng asin at babatuhin ang bawang ang aswang, ngunit nagawa rin ng aswang na sipain sa tagiliran si inay. Kaya natumba ito at napaupo sa lupa. Si Itay naman ay patuloy na inaawat ang aswang. Tama na! Tumigil ka na! Huwag mo silang saktan! Nakikiusap ako sa'yo! Huwag mo silang saktan! Ngunit hindi nakikinig ang aswang. Habang namimilipit ako sa sakit dahil sa mga tinamukong sugat, akmang susugurin na naman niya ako para kubabawan, ay dali-daling iniharang sa akin ni Itay ang kanyang katawan. Kaya ito ang walang habas na pinagkakalmot ng aswang gamit ang mahahaba nitong kuko. Tama na! Wag! Andres, asawa ko! Hindi tinigilan ng aswang ang pagkalmot sa katawan ni Itay. Hanggang sa akmang wawak-wakin na nito ang tiyan niya. Nang makita kong nilapitan ni Trevor ang aswang at sinakal ito gamit ang hawak niyang buntot pagi. Wala kang karapatang saktan ng babaeng mahal ko at ang pamilya niya. Mamamatay ka, aswang. Wala kang karapatang mabuhay dito sa mundo. Ingrid, pagkakataon mo na. Tapusin mo na ang halimaw na to.
Dali-dali akong bumangon. Dinampot ko ang mga patalim kong nahulog sa lupa at buong lakas kong itinarak ang mga iyon sa katawan ng aswang. Ang isang patalim ay itinarak ko sa tiyan at ang isa naman ay sa dibdib. Idiniin ko yon hanggang sa umabot ang talim sa puso niya. Humiyaw ng malakas ang aswang. Ito ng katapusan mo, halimaw! Para ito sa mga taong pinatay mo! At ito naman ay para sa paggagamit mo sa tatay ko! Hindi pa ako nakontento. Ginilitan ko pa sa leeg ang aswang hanggang sa tuluyang bumagsak ito sa lupa at namatay. Dali-dali naming nilapitan si Itay na sugatan at nakahandusay sa lupa. Tay! Tay, gumising ka! Tay, gumising ka! Andres, asawa ko! Oh, Diyos ko! Ang dami magsugat! Tulungan natin ang itay mo, Ingrid! Dali natin siya sa ospital! Patawarin ninyo ako, Perlina. Ingrid, anak. Patawarin ninyo ako. Bakit mo nagawa yun, Tay? Bakit nakipagsabuatan ka sa aswang? Dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya, anak. Anong ibig mong sabihin, Andres? Mahina ang puso ng anak nating si Ingrid doon, diba? Ang sabi ng doktor, hindi na siya tatagal ang 1 taon at mamamatay siya. Pero bigla siyang gumalik, diba? Gumalik siya. Hindi dahil nagkamali ang doktor na tumingin sa kanya. Gumaling ang anak natin dahil hiniling ko sa aswang na pagaling niya si Ingrid. Gamit ang kapangyarihan niya, gumaling at bumuti ang lagay ng anak natin, Perlina. Ano? Hindi totoo yan. Gumaling ang anak natin dahil pinagaling siya ng Diyos at hindi lang aswang na yon. Ano bang sinasabi niyo, Tay? Anong pinagaling ako ng aswang? Totoo ang sinabi ko. Pinagaling ka niya, anak. At ang kapalit ay susuplayin ko siya ng pagkain dito sa kakahuyan tuwing sasapit ang tag-init. Ako ang nagdadala rito ng mga taong bibiktimahin niya. At ang pinakagusto niya kainin ay ang mga bakasyonista. Diyos ko, Tay. Ano yung nagawa niyo? Patawarin kayo ng Diyos. Noon, habang nangunguha ko ng kahoy na panggatong dito sa kakahuyan, inatake ako ng aswang na yun. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling o kung anong uri ng aswang siya. Mabuti na lang at may dala akong asin. Nagdadala ako ng 1 garapong asin kapag nagpupunta ako rito para pagontra sa engkanto. Pero hindi ko akalain na magagamit ko yon laban sa isang aswang. Sinabuyan ko siya ng asin hanggang sa mangina siya. Pagkatapos ay kinausap niya ako sa isip. Hindi siya nagsasalita. Bigla na lang pumasok sa isip ko ang gusto niyang sabihin. Ang sabi niya sa akin, pwede raw akong humiling ng kahit ano. Huwag ko lang daw siyang saktan at patayin. Dahil desperado na akong gumaling ka, anak. Humiling ako sa aswang na pagalingin ka. At nagawa naman niya. Pinagaling ka niya. Kaya nawala ang malubamong karamdaman sa puso. Pero Itay, hindi mo na sana ginawa yon. Dapat noon pa itinuluyan mo ng aswang na yon upang hindi na siya nakasira ng buhay ng iba. Wala akong hindi gagawin para madugtungan ang buhay mo, anak. Mahal na mahal kita. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa amin ng inay mo. Bukod sa pagpapagaling sa'yo, siya rin ang dahilan kung bakit maganda ang takbo ng negosyo natin. Kaya maayos ang pamumuhay natin. Kaya malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sa tuwing buwan lang naman ang tag-init siya kumakain ng tao. Pero kapag natapos ang tag-init, hindi na siya nanggagambala dahil natutulog siya
sa pinakatagong parte ng kakahuyan. Magigising lang siya kapag tag-init na ulit. Pero naisip ko na ayoko na. Nakukonsensya na ako sa ginagawa kong pagdadala sa kanya ng mga mabibiktima niya. Kaya nga gusto kong makapag-asawa ka ng taga-syudad na maaari makapag-alis sa atin dito. Kaya pala gustong-gusto niyong makaalis dito. Yan pala dahil gusto niyo ng takasan ng aswang. Oo. Gusto ko na umalis sa lugar na ito para takasan ng aswang. Kapag nasa Maynila na tayo, hindi na niya tayo masusundan. At isa pa, gustong-gusto ka na niyang kainin, Sir Trevor. Dahil mula nang makita niya kayong magpinsan sa kakahuyan, natatakam na siya sa inyo. Lalo na sa'yo. Dahil mga dayo kayo rito. Sinabi ko sa kanya na hindi kanya pwedeng galawin dahil gusto kita para sa anak ko. Pero ang totoo, gusto kita para ikaw ang mapag-asawa niya at makapag-alis sa amin dito sa lugar na ito. Ngunit hindi na siya makapagpigil. Gusto ka na niyang biktimahin. Kaya nga nagagawa na niyang makalabas dito sa kakahuyan at makapunta sa ibang lugar dahil hinahanap niya kayo ng pinsan mo, Sir Trevor. Tinatakot na niya ako na kapag hindi niya raw kayo nakain, ang anak ko ang papatayin at kakainin niya. Kaya pala maaga siyang lumabas sa lungga niya nung nagpunta kami sa kakahuyan. Yun pala'y dahil naamoy o nakita niya na may mga dahayo dito. Pero bakit ka natatakot sa kanya, Andres? Pwede mo naman siyang patayin o di kayo ipatugis sa mga taga-baryo. Hindi ka na sana nagkasala sa Diyos. Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi ko siya magawang patayin. Dahil kahit paano, ay malaki ang utang na loob ko sa kanya. Nabuhay ang anak natin. At nagkaroon tayo ng maayos sa pinagkakakitaan dahil sa kanya. Kaya gusto ko na lang siyang takasan upang hindi na niya tayo masundan pa. Pero hindi lang niya ang kasalanan ko. Ako rin ang nagsama rito kay Gerardo sa kakahuyan para ipakain siya sa aswang. Ayaw niya kasing tigilan si Sir Trevor. Gagawa raw siya ng paraan para madin ito sa kaso ng anak niya. Hindi ako papayag na makulong ang taong posibleng makapag-alis sa atin dito. Kaya ang ginawa ko, ipinalapa ko siya sa aswang. Namatay siya gaya ng pagpatay ko sa anak niyang si Abel. Nasagabal din sa plano kong paglalapit sa anak natin at kay Sir Trevor. Hindi kami makapaniwala sa narinig namin. Si Itay ang salarin sa pagkamatay ni Abel. Sa mga oras na yon, hindi pa rin manguya ng isip ko na kayang gawin ni Itay ang lahat ng ginawa niya. Makaalis lamang sa lugar na iyon at takasan ng aswang kahit pa ang pumatay ng tao. Yung sinabi ko sa mga pulis na nakita ko kayo ni Abel ay hindi totoo. Nagsinungaling ako sa kanila. Sinabi ko yun para pakawalan kanila, sir. Mabuti na lang at hindi nila kinausap ang mga staff sa resort na sinabi kong nakausap ko. Kung hindi, nabuko na nila na nagsinungaling ako. Mabuti na lang din at pare-pareho tayo ng oras sa sinabi sa kanila. Bakit mo nagawa ito, Andres? Bakit mo ito ginawa sa sarili mo? Hindi ka na natakot sa Diyos sa lahat ng krimeng ginawa mo. Naintindihan ko po na ginawa niyo ang lahat upang mapagaling ng si Ingrid. Pero ang hindi ko maintindihan ay yung nagawa niyong pumatay ng tao para lang sa kagustuhan niyong takasan ang mga kasalanan niyo. Patawarin kayo ng Diyos, mga Andres. Walang kasalanan si Abel, Itay. Bakit pati siya dinamay mo? Patawarin ka ng Diyos, Tay. Naway pagsisihan mo lahat ng nagawa mo. Patawarin ninyo ako. Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko. Nagsisisi na. Tay! Tay! Tay,
gumising ka, Tay! Tay! Andres! Andres, asawa ko! Wala na siya. Wala na si Mang Andres. Kahit maraming nagawang kasalanan si Itay, hindi pa rin namin magawang magalit sa kanya dahil ginawa lamang niya ang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal niya sa akin. Sa kanyang pagkamatay, napagbayaran na rin niya ang lahat ng kanyang nagawa. At kasama niyang inilibing sa hukay ang lahat ng kanyang sikreto at kasalanan. Wala nang nakakaalam ng tunay na dahilan ng pagkamatay ng mga naging biktima ng aswang. At wala na rin nakaalam ng totoong sanhi ng pagkamatay ni Abel. Dahil napagkasunduan naming ibaon na lamang sa limot ang lahat. Bilisan mo, pinsan. Baka umalis ng ferry boat. Eto na nga kuya, nagmamadali na rin ako. Narito na tayo. Ay, salamat. Eksakto ang dating natin. Malapit nang umalis ang sasakyan. Mabutit nakaabot ako. Ngayon na ba talagang alis mo, Kuya Resty? Oo, Ingrid. Kailangan ko na bumalik ng Maynila eh. Marami pa akong babalikan sa trabaho. Kasi yung isa riyan ay ayaw pang umuwi. Ang sabi niya, 2 weeks pa raw siya rito. Ako tuloy ang mag-aasikaso mga trabaho niya sa kumpanya. Huwag ka na magreklamo kuya. Pagbalik ko sa Maynila, ako nang bahala sa reward mo. Bo, sabi mo yan ha, pinsan. Aasahan ko yan. Gusto ko trip to Japan ha? Kung gusto mo, trip around the world pa eh. Ayos. Sige na, pinsan. Alis na yung ferry boat. Sumunod ka kagad doon, ha? Bye, Ingrid. Ikaw na muna bahala dyan sa pinsan ko, ha? Oo. Hindi ko pababayaan tong pinsan mo. Bye, Kuya Resty. Ingat sa biyahe. Babalik ka ulit dito, ha? Bye kuya. Nang makaalis na si Kuya Resty, nabigla ako nang hawakan ni Trevor ang kamay ko at marahang pinisil yun. Napangiti ako at nakaramdam ng kapanatagan. Maraming salamat, Trevor. Siguro kung wala ka, baka nasiraan na ako ng bait sa lahat ng nangyari. Salamat at hindi mo ako iniwan. Sinamahan mo ako mula sa laban ko sa aswang, sa pagtuklas sa mga sikreto ni Itay, at hanggang sa bawian siya ng buhay, naroon ka. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Palagi lang akong nandito sa tabi mo. Kaya nga hindi pa ako umalis. Dahil gusto kong sulitin ang mga natitira kong araw dito. Nakasama ka. At uumpisahan ko na sa panliligaw sa'yo. Gusto kita maging girlfriend. Pumapayag ka ba na ligawan kita, Ingrid? Tinatanong po ba yan? Sinamahan mo nga ako sa pagharap sa panganib na dulot ng aswang. Kaya bakit ako tatanggi? Oo, pumapayag ako. Mr. Trevor Buenavista. Salamat, Ingrid. Nakahanda akong gawin ng lahat. Makuha ko lang ang matamis mong oo. Binago mo ang buhay ko. Ang dating babaero, ngayon ay natuto ng magmahal ng totoo. At pangako, ipapakita ko sa'yo araw-araw kung gaano ka kahalaga sa akin. Hindi lang sa mga magagandang sandali, kundi lalo na sa lahat ng pagsubok na darating pa sa atin. I love you, Ingrid. Mahal din kita, Trevor. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pahihirapan. Talaga? Sinabi mo yan ha? Walang bawian. Kahit wala na si Itay, ipinagpatuloy pa rin namin ni Inay ang buhay. Sa kabila ng masasakit na nangyari sa lugar na iyon, mas pinili pa rin namin na manatili roon dahil naroon ang kabuhayan namin. Naging masugid sa panliligaw sa Trevor at bago siya umalis pabalik sa Maynila, sinagot ko siya. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik siya para ipakilala ako sa kanyang pamilya. Na makilala ko sila, wala namang naging problema. Tanggap nila ako sa buhay ni Trevor. Mabait sila at hindi matapobre kahit mayaman ang kanilang angkan. Hindi nagtagal, niyaya ako magpakasal ni Trevor at bumuo kami ng pamilya. Habang sinusulat ko ang liham na to, ipinagdiriwang namin ni Trevor ang aming ika-4 na taong anibersaryo. Masasabi ko na kusa talagang darating sa buhay mo ang taong kukompleto sa'yo. At kapag dumating na siya, mararamdaman mo kaagad na siya na ang iyong tahanan, katuwang, at ang taong handang makasama ka sa kahit anong hamon ng buhay.
At syempre mahalin ka ng buong puso. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Trevor. Sa tingin niyo tama ba ang ginawa ni Itay na humingi ng tulong sa aswang para mailigtas ang buhay ko? Kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? I-comment niyo lang sa comment section ang inyong mga kasagutan. Hanggang dito na lang, Miss Ligaya. Sana mapili ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Gumagalang, Ingrid. Kumusta, Ingrid? Ang mga ginawa ng tatay mo talagang maituturing na kasalanan sa mata ng Diyos. Ngunit sa puntong ginawa niya, marahil ginawa niya yon dahil gusto niyang gumaling ka at madugtungan ang buhay mo. At naiintindihan ko siya ron dahil gagawin ng isang ama ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang anak. Kung ako ang tatanungin mo, isang mabuting ama si Tatay Andres dahil hindi niya inisip ang sarili niya. Ang kapakanan mo ang inuna niya. Kahit pa kailangan niyang suungin ang panganib at magkasala para lamang sa iyong kapakanan. Bumilib din ako kay Trevor na dating chick boy ngunit nagbago at natutong magbahal. Minsan kasi, nagpapadala ang Diyos ng taong magtuturo sa atin kung ano yung tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang nangyari kay Trevor, nahanap niya yun sa'yo, Ingrid. Kaya ngayon, mas lalo siyang handang magmahal dahil nakilala niya ang taong para sa kanya talaga. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong karanasan, Ingrid. Hangad ko ang inyong kaligayahan ni Trevor. At bago ako magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa inyong lahat na kung makakita kayo ng ibang channel na nagre-re-upload o gumagamit ng aming content ng walang pahintulot, huwag po nating suportahan. Sa halip, paki-report po ito upang maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. So narito po ang ating opisyal na listahan ng ating mga lehitimong channel: Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, at ang ating pinakabagong channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli ako si Miss Ligaya. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Iwanan na natin ang mundo. Kung ito ng gabi natin, hayaan mong hawakan ko ang kamay mo. Tutol man ang lahat sa pag-ibig.